Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 621 hanggang 640. Kabanata 621. Ang presyo ng pagbabahagi ng Skyward Aluminum ay nagsimulang bumaba ng walang tigil hanggang sa dumating ito sa unang limitasyon ng linggong pababa. Hindi hihigit sa 3 oras mula nang tumaas ang presyo ng bahagi sa limitasyon at bumaba sa limitasyon pababa. Saktong oras na magsara ang market sa umaga. Hihintayin natin na magbukas ang afternoon market at bilhin lahat ng meron. Pilit kong itataas ang presyong iyon sa limitasyon hanggang sa maabot nito ang pinakamataas na limitasyon. Dapat sapat na iyon para sa 5% ng mga pagbabahagi. Napasandal si Jasper sa upuan at ngumiti kay Henry na nakanganga sa gulat. Nag-thumbs up si Henry sa kanya. Kaya ito ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Kuwit. Ang hindi pangkaraniwang paggalaw sa share market ay nagdulot din ng interes ng Skyward Aluminum's Investing Department na nanunood sa mga share ng kumpanya nito. Mr. Clark, dapat ba nating sabihin kay Mr. Monty ang tungkol dito? Bumaling ang isang negosyante upang tanungin si Benjamin habang nakatingin sa presyo ng share na umabot na sa limitasyon pababa. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Si Benjamin ay may kakaibang ekspresyon din sa kanyang mukha. Ang pagbabahagi ng kumpanya ay tumataas sa limitasyon nang magbukas ang merkado ngayong umaga at natural siyang naniniwala na ito ay dahil sinusubukan ng JW Capital na bumili ng higit pang mga pagbabahagi. Susundan na sana niya ito nang biglang may lumabas na balita. Pagkatapos, ang presyo ng bahagi ay bumagsak kaagad. Ang K-line para sa presyo ng pagbabahagi ay nasa hugis na ngayon ng isang nakabaligtad na V pagkatapos maabot ang summit para lamang bumulusok sa bangin. Tinawagan ko na siya, pero ang mayordoma ang sumando sa halip na si Mr. Monty. Sinabi niya na may nakikipagpulong si Mr. Monty sa isang mahalagang panauhin at hindi maabala kahit anong mangyari. Pinagdikit ni Benjamin ang kanyang mga ngipin. Hindi niya maiwasang maramdaman na may malaking mangyayari. Sa pagmumuni-muni, may 2 oras pa bago magbukas ang palengke sa hapon, kaya sinabi ni Benjamin, manood ka sa palengke tuwing tanghali. Huwag gumawa ng kahit ano kahit na muling magbubukas ang merkado nang wala ang aking mga tagubilin. Pupunta ako sa Monty Manor. Dahil doon, sumugod si Benjamin sa Monty Manor. Sa pintuan ng Monty Manor, si Benjamin ay basang-basa sa pawis nang kausapin niya ang mayordomo, pakisabi kay G. Monty na pumunta si Benjamin upang makita siya. Importante talaga. Kumunot ang noo ng mayordomo at naiinis na sagot. What makes you think na makikilala ka ni Mr. Monty dahil lang gusto mo siyang makita? Sabi ko naman sa'yo sa phone diba? Kasama ni Mr. Monty ang isang napakahalagang panauhin at hindi maaaring istorbohin kahit anong mangyari. Napatingin si Benjamin sa kanyang relo at napagtantong may 1 oras pa bago muling magbukas ang palengke. Inakala niyang matatapos na ang kanilang tanghalian sa loob ng 1 oras, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghintay sa pintuan. Unti-unting lumipas ang oras at mas nababalisa si Benjamin sa bawat lumalagong minuto. Ang mayordomo, gayunpaman, ay tumingin sa kanya ng mahinahon na may bahagyang hinamak. Hanggang 2:00 na ng hapon nang magbukas muli ang palengke, wala pa ring bakas ng Conrad. Galit na galit si Benjamin ngayon. Anong ginagawa mo? Sigaw ng mayordoma kay Benjamin na pilit na pinapasok. Mukhang lugar ba ang Monty Manor para maglokohan ka? Dahil doon, humigit kumulang kalahating dosenang bodyguard ang sumugod at tinitigan si Benjamin. What the F***? Ako ang investment manager ng Skyward Aluminum. Mayroon akong ilang napakahalagang balita na sasabihin kay Mr. Monty. Napaluha si Benjamin sa sobrang galit na nararamdaman niya. Napangisi ang mayordoma. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko ay nag-utos si Mr. Monty na walang mangiistorbo sa kanya kahit anong mangyari. Maaring makinig at maghintay, o itatapon kita. Naiintindihan.
Habang nag-uusap ang dalawa sa labas, maririnig din ang mga ingay ng pag-uusap mula sa loob ng kwarto. Sa susunod na sandali, lumabas na magkasama sina Conrad at Colin. Si Conrad ay may maliit at nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Matapos personal na palabasin si Colin sa pinto, inabot ni Conrad ang kamay ng lalaki. Masaya akong kausap ka ngayon, Mr. Walter. So I presume that what we've discussed will be confirmed, then. Kailangan kong magpasalamat ng seryoso sa iyo kapag natapos na ang lahat ng ito. Nagmamadaling sagot ni Colin bago tumingin ng kakaiba kay Benjamin. Ang huli ay tila sisabog na sa anumang segundo. Ngumiti si Colin, sinabing, syempre. Nang makitang dili-dalaying pa rin ang dalawa, hindi na napigilan ni Benjamin at direktang nagsalita, may nangyari, Mr. Monty. Ang presyo ng bahagi ng kumpanya ay nagsimulang tumaas hanggang sa limitasyon ngayong umaga at biglang bumaba sa limitasyon dahil sa isang maling alingawngaw. Hinala ko sinadya ito ni Jasper para moalis pa niya ang mga shares natin. Mabibili niya ang lahat ng shares sa market kung wala tayong gagawin. Bago pa makapag-react si Conrad, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Colin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 622. Haha, kung abala ka, Mr. Monty, pagkatapos ay ipapaubaya ko na sa iyo. Nagkasala, hindi naglakas loob si Colin na nananatili ng matagal at nagmamadaling sinabi kay Conrad. Mahigpit na hinawakan ni Conrad ang kamay ni Colin at nagsalita, kung gayon, guguluhin kita dito, Mr. Walter. Nagpaalam sa kanya si Colin at sumakay sa kanyang sasakyan. Mula sa rearview mirror, pinanood ni Colin si Benjamin na kinakausap si Conrad na kinakabahan at napabuntong hininga. Ngayon na siguro ang huling araw na ginagalang niya ni Conrad. Magiging himala kung hindi siya papatayin ni Conrad sa susunod na pagkikita nila. Bukod sa takot na umiikot sa dibdib ni Colin, mayroon ding hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Natural, alam niya ang sitwasyon na kakabalita lang ni Benjamin. Si Benjamin mismo ay isang bihasang tao at tiyak na nahuli niya ang layunin ni Jasper. Nakakahiya, na hinding-hindi inaasahan ni Conrad na lalabanan ko siya. Wala naman siguro siyang pakialam sa galaw ni Jasper, di ba? Biglang bumantong hininga si Colin. Nakakatakot si Jasper. Ito ay isang simpleng plano, na nagpanggap akong pumayag sa anumang hiling ni Conrad. Talagang nagtitimpla ako ng isang tasa ng lason at pinapainom ito ng kusa kay Conrad. Nang marinig ang isda ni Colin, ang driver ay nagtanong, bakit ka nagbubuntong hininga, Mr. Walter? Mahinahong sumagot si Colin, darating ang pagbabago sa Southeast Province. Kuwait. So ano? Narinig ni Conrad ang ulat ni Benjamin sa pag-aaral at binuksan ang kanyang computer. Kalahating oras na ang nakalipas mula nang muling magbukas ang pamilihang hapon. Nabuksan ang limitasyon ng pagbabahagi ngunit hindi bumagsak ang presyo ng bahagi. Para bang may nagsisikap na kontrolin ang merkado at huwag hayaang bumaba ang mga presyo ng bahagi. Atin na ang tagumpay. Si Conrad ay nasa mabuting kalooban habang iniisip ang tungkol sa kasunduan nila ni Colin ngayon at ngumiti. Mayroon kaming 45% ng shares sa kamay, at kasama ang Southeast Province Mining Co., Limited sa aming panig, magagawa ni Jasper ang anumang gusto niya at magkakaroon siya ng 20% ng kabuuang shares. Ano ang gagawin niya pagkatapos? Nanunuya, nagsalita si Conrad, ito lang ang kanyang huling nabaliw na pagtatangka. Natigilan si Benjamin at instinctive niyang tinanong, Mr. Monty, so hindi na natin siya papansinin. Tumawa ng malakas si Conrad at nagsalita, gusto niyang bumili ng shares, di ba? Pagkatapos ay hayaan mo siya. Sa halip na ipaglaban ito, ibebenta namin ang 5% na binili namin ng may mataas na presyo sa mga nakaraang araw. Ang 5% na bahaging ito ay nagdulot sa akin ng higit sa 1 bilyon na hindi kinakailangan. Ngayon, ibabalik natin kay Jasper ang lahat ng pera. I wonder kung gaano siya kagalit kapag nalaman niya. Nagningning ang mga mata ni Benjamin at nagsalita siya, naiintindihan ko, Ginoo. Habang nagmamadaling umalis si Benjamin, napagtanto ni Conrad na labis niyang nagustuhan ang empleyado niyang ito. Hindi pinapansin ang lahat ng iba pa, ang pakiramdam ng responsibilidad ng lalaking ito ay isang napakabihirang katangian.
Nagpaplanong i-promote si Benjamin, pumunta si Conrad sa bintana para titigan ang magandang tanawin ng Tagsibol. Talagang lumuwag din ang kanyang emosyon mula nang magsimula ang lahat ng ito. Maraming transportasyon iyon. Biglang sigaw ni Henry sa monitor ng computer. Nakaupo sa study ang lalaki na may straw sa bibig habang iniinom ang bote ng Coca-Cola. Nakita ko. Nagningning ang mga mata ni Jasper. Iyan ay isang malaking negosyo, binibigyan kanya ng kontrol sa merkado. Napabuntong hininga si Henry. Walang pag-aalinlangan, binili ni Jasper ang lahat. Kaya kinokontrol ang K-Line upang manatiling hindi gumagalaw habang lumalapit ito sa mga limitasyon. Mas masaya akong kontrolin ito. Nakatitig si Jasper sa monitor na parabang nakikita niya si Conrad dito at mahinahong nagsalita, siya nga. Gusto niyang kumita lahat ng perang ibinayad niya nang hindi kinakailangan para sa mga stock na ito mula sa akin. Ngumisi si Henry. Magsasalita na sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Pagkakuha nito, nakipag-usap si Henry sa kabilang dulo bago niya iwagayway ang kanyang telepono kay Jasper. Galing kay Colin. Tumawag siya at sinabing inimbitahan siya ni Conrad sa 2 hanggang 3 oras na tanghalian. Tulad ng iyong hinulaang, hiniling ni Conrad na manindigan siya sa kanyang panig. Kumilo si Colin tulad ng hiniling mo at tiyak na naibenta na si Conrad. Ang K-Line ay lumipat sa paligid ng limitasyon pababa sa buong araw ng pagtatrabaho at kasabay nito ay hinayla ang puso ng libu-libong mamumuhunan. Lahat ay nakatingin sa kakaibang gumagalaw na palengke at nilamon ng lubos na kaguluhan. Maaaring sabihin ng ilang tao na ang market na ito ay ang resulta na gusto ng isang dealer. Ang mga taong ito ay gustong sumali, ngunit hindi sila nang ahas. Sa sandaling umatras ang dealer, kailangan nilang kunin ang susunod na kontrol. Gayunpaman, kung hindi sila pumasok sa merkado, ang hindi kita mula sa isang mabilis na pagtalon sa presyo ng pagbabahagi ay magiging kasing pagkabalisa ng pagkawala ng pera. Maging ang mga organisasyong may mga profesional na club ay nalilito, pabayaan ang mga retail investor. Hindi mabilang na mga profesional na pangkat ng pagsusuri sa loob ng mga organisasyon sa buong mundo ang gumugulo sa kanilang isipan na sinusubukang suriin at hulaan kung ano ang nasa isip ng dealer na ito. Sa gitna ng internal conflict ng lahat, kasalukuyang 12:00 ng hapon, 10 minuto ang layo mula sa kung kailan magsasara ang palengke. Sa sandaling tumama ang minutong kamay sa 50, biglang tumaas ang mga share ng kilalang Skyward Aluminum. Isang malaking pataas na trendline ang humila sa mga share ng Skyward Aluminum mula sa pinakamababang limitasyon nito pababa ng presyo ng diretsyo. Ang linya ay tunay na kahawig ng isang rocket launch. Sinumpa ang hindi mabilang na mga organisasyon at retail investor. Gusto nilang sumali ngunit ang mga presyo ng pagbabahagi ay tumataas bawat segundo. Nagbabago ang presyo bawat segundo at sa oras na gusto ng isa na bilhin ito, ang lahat ng bahagi ng partikular na presyo ay nabili na at ang presyo ay tataas ng 1 pang punto. Hindi mabilang na mga tao ang naiinip na gusto nilang basagin ang kanilang mga keyboard, at pinagsisihan nila ang kanilang kawalan ng pag-asa. Kaya lang, isang malaking halaga ng 2.5 bilyon ang pumasok sa merkado sa loob ng wala pang 1 minuto. Itinulak nito ang presyo sa merkado na nakikipaglaban sa limitasyon para sa buong araw ng transportasyon hanggang sa tumaas sa limitasyon. Nakalak doon. Sa isang araw, sumailalim ang Skyward Aluminum sa kabuuang trade ng shares na mahigit 10 bilyon. Ang nakakatakot na dami ng mga transportasyon na ito ay walang alinlangan na lumikha ng kasaysayan sa share market para sa taong 2001. May isip lang ni Parm kung paano kailangang sunugin ng mga editor ng mga financial channel ang midnight oil na gumagana ngayong gabi. Para sa lahat ng mga financial news outlet ay mag-uulat ng pangyayaring ito bukas. Habang ang utak sa likod ng lahat ay nagbabahagi ng isang celebratory glass ng champagne kay Henry. Kasalukuyan akong may 24% ng shares na mayroon ngayon. Kailangan kong pasalamatan si Conrad para sa 5% na iyon, bagaman. Kasama ng 30% premium shares mula sa Southeast Province Mining Co., Limited, sa palagay ko ay oras na para baguhin ng Skyward Aluminum ang pangalan nito. Tumawa si Jasper, humigop sa isang baso ng champagne na may nakaka-relax na tingin sa kanyang mga mata. This wasn't even a true battle, Batman was that F***ing exciting,
Bulalas ni Henry kay Jasper na kumikinang ang mga mata. Maganda rin ang mood ni Jasper. Magsasalita na sana siya nang biglang may tumawag kay Gale. Siguradong nanonood din ang matandang ito sa share market. Maaaring hindi ko maintindihan ang share market, ngunit mayroon akong pinakahuhusay na mga ngalakal at pangkat ng analyst ng bansa. Ako ay isang matandang lalaki, tusong bata, ngunit ang iyong trabaho ngayon ay nalilito sa akin sa pakikinig lamang sa kanilang pagpapaliwanag sa akin. Alam mo ba kung paano kanila inilarawan? Sinabi nila na ang iyong trabaho ngayon ay isasama sa isang serye ng mga aktwal na kaso ng pagsusuri na itinuro sa hindi mabilang na mga paaralan ng economics. Nagpakita ka ng kontrol sa aklat-aralin sa ang stock market. Napakahusay na ginawa. Magandang trabaho. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 623. Magagawa lamang ito ng isa kung ang isa ay sinusuportahan ng isang malakas na kapital, si Old Master Hurlbut. Sa madaling salita, hindi dapat maglaan ng gastos kapalit ng pinakamalaking bahagi ng mga kita sa pinakamaikling panahon na posible. Kahit na ito ay isang mahusay na paraan, hindi ito maaaring gamitin ng madalas dahil ang ratio ng pagganap ng presyo ay masyadong mababa. Makatwiran na sabi ni Jasper, hindi nasisiraan ng ulo dahil lang sa pagpupuri sa kanya ni Gale. Kailangan niyang paghandaan si Gale sa isip at baka isipin niyang nalulugi siya nang malaman niyang binili lang niya ang 25% ng shares ng Skyward Aluminum sa napakalaki na 10 bilyon. Ang mga yamang mineral ay napakalaking hayop na lumulunok ng ginto. Ang minahan ng Skyward Aluminum sa Southeast Province ay unang nagkakahalaga ng 60 bilyon sa exploration value. Kahit na pagkatapos ng ilang taon ng pag-unlad, ito ay nagkakahalaga pa rin ng halos 40 bilyon. Ang perang ito ay sulit na gastusin. Tumawa si Gale. Ngumisi si Jasper pero hindi na tumuloy sa topic. Maaari niyang isipin ang ilang napakalaking yamang mineral sa ibang bansa mula sa tuktok ng kanyang ulo. Kapag nabuo na ang mga minahan na iyon, ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng halaga ng output na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, at higit sa lahat, ang pera ay nasa US dollars. Gayunpaman, maaari lamang niyang isantabi ang plano dahil una sa lahat, hindi pa tama ang oras, pangalawa sa lahat, hindi sapat ang pondo at kapangyarihan na mayroon siya para mapaunlad niya ang mga dayuhang yaman. Gayunpaman, ang mga minahan ay palaging naruroon. Sa sandaling may sapat na kakayahan si Jasper, anumang lugar ng pagmimina na pinili niyang itayo ay madaling malampasan ang minahan na labis na pinahahalagahan ni Gale at Conrad. Plano kong magsagawa ng shareholders meeting. Naisumat ko na ang aplikasyon sa Securities Regulatory Commission ngayong hapon at isang anunsyo ay gagawin mamaya. May pinapadala ka ba, Old Master Hurlbut? Tanong ni Jasper. Gale was in high spirit, saying, hindi ako mismo pupunta doon. Inilagay kita sa pamamahala. Hindi ganoon kadali ang kumita ng komisyon, alam mo ba? Kailangan ko pa kayong magsagawa ng ilang mga gawain para sa akin. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. May pakialam ako sa binatang si Conrad Monty. Ang kanyang ama na si Stephen Monty ay dati kong magaling na kaibigan. Kakausapin ko siya. Matapos matanggap ang pangako ni Gale, sinabi ni Jasper, I've been waiting for you to say those words. Kaya, hintayin mo ang balita ko bukas. Noong gabing iyon, naglabas ng anunsyo ang Securities Regulatory Commission sa kanilang opisyal na website. Hawak na ngayon ng JW Investment Company ang higit sa 25% ng mga share ng Skyward Aluminum, at ayon sa artikulo ng Asosasyon ng Kumpanya sa ilalim ng mga karapatan ng shareholder, isang opisyal na kahilingan sa pagpupulong ng isang shareholders meeting sa Skyward Aluminum Co., Limited ay ipinadala sa Securities Regulatory Commission at ay naaprubahan. Si Conrad ay naabisuhan ng Securities Regulatory Commission bago pa man ginawa ang anunsyo. Sa harap ng mga pagtatanong na ginawa ng may katuturang taong kinauukulan na ipinadala ng Securities Regulatory Commission, si Conrad ay nagpakawala ng isang maaliwalas na ngiti at sinabing, pakiusap gawin mo ang kailangan mong gawin alinsunod sa mga artikulo ng asosasyon ng kumpanya. Hawak niya ang 24% ng shares ng Skyward Aluminum, at wala akong karapatang tumanggi sa pagpupulong ng shareholders meeting, so be it. Dahil gusto niyang mapahiya, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng pagkakataong ito para turuan siya ng leksyon. Pagkatapos ibaba ang tawag,
Ipinatawag ni Conrad si Benjamin. Ang shareholders meeting ay gaganapin bukas. Kailangan kong gumawa ka ng mga kinakailangang paghahanda, utos ni Conrad. Hindi pa rin alam ang balita, bahagyang natigilan si Benjamin at sinabing, bakit siya nagsasagawa ng shareholders meeting gayong 25% lang ng shares ang hawak niya. May sense pa ba iyon? Siya ay naglalagay ng isang deathbed struggle, marahil. O baka sinusubukan lang niyang maglabas ng balita sa outside world para sabihin sa kanila na hindi pa siya sumusuko. Humalaklak si Conrad, kinakalikot ang tabako sa kanyang kamay. Ngumisi si Benjamin at sinabing, wala na ba siyang mas magandang gawin? Hindi naman mahalaga, nasa ating mga kamay ang tagumpay. Nagagawa niya lahat ng gusto niya sa harap ko pero hindi ko siya hahayaang makalusot sa mga daliri ko. Ang batang iyon na si Henry ay palaging kasama ni Jasper at iyon ay medyo mahirap pakitunguhan. Natagpuan ni Conrad na medyo mahirap harapin ang problemang ito. Wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pagyurak kay Jasper hanggang sa mamatay, ngunit pagdating kay Henry na may mga batas bilang kanyang suporta, hindi niya maiwasang maging maingat kapag kumikilos laban kay Jasper. Ang mga batas ay hindi maaaring maging mas nakakatakot, at kung mas mataas ang ranggo ng isang tao, mas malaki ang mga epekto na mararanasan ng isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 624. Alam ni Conrad na hindi niya masasaktan ang masungit na young master na ito sa publiko. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha ni Conrad ang kanyang telepono at tumawag sa Harbor City. Interesado bang pumunta sa Norritos City para magsaya, Mr. Langdon? Mamayang gabi ang flight. May magandang palabas ka bukas. Oo, gusto ko lang ipakita sa iyo kung paano ko tatapusin sina Jasper at Henry. Si Jasper ay madaling pakitunguhan, ngunit si Henry. Sige, ipaubaya ko na sa iyo si Henry. Ipapabook ko ang flight ticket mo at sasanduan kita sa airport. Kuwait. Sa labas ng mundo kasunod ng balitang ito, nagsimula ang pagpupulong ng mga shareholder ng Skyward Aluminum sa oras sa 8:00 kinaumagahan. Sa ibaba ng Skyward Aluminum, nakipagkita si Jasper sa retail representative ng Securities Regulatory Commission. Nagkita tayong muli, Mr. Lane. Sa pagkakataong ito, ang kinatawan ay isang lalaking tinatawag na Dwayne Martin. Siya ay mula sa gitnang pamamahala ng Securities Regulatory Commission, na kumakatawan sa Securities Regulatory Commission upang mga siwa sa pagpupulong ng mga shareholder at upang kumatawan sa mga retail investor. Kinakailangang tanggapin ng mga nakalistang kumpanya ang pangangasiwa ng Securities Regulatory Commission kapag may kinalaman ito sa mga kaganapang maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa kumpanya. Dahil ito ay isang nakalistang kumpanya, tiyak na may mga retail na mamumuhunan na humahawak sa mga bahagi ng kumpanya. Itinakda ng batas na ang karapatang gamitin ang mga karapatan ng shareholder ay ibigay sa mga retail na ito. Mga mamumuhunan. Ngunit dahil imposible para sa isang kumpanya na tipunin ang lahat ng mga retail na mamumuhunan nito, isang retail representative ang pipiliin sa halip. Bilang isang kinatawan, narito rin si Dwayne upang protektahan ang mga interes ng isang grupo ng mga retail investor. Nakangiting nakipagkamay si Jasper kay Dwayne, "Kumusta, Mr. Martin? Nakikita kong nandito ka para hawakan ito ng personal ngayon." Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Dwayne. Ang mga presyo ng share ay lubhang nag-iba-iba sa mga araw na ito dahil sa iyo. Kahapon, nagkaroon ng record-breaking na 60 bilyong direct trading volume at maging ang mga nakatataas ay inalerto. Nag-overtime pa kami hanggang gabi kagabi para lang imbestigahan ito. Haha, ito ay ginawa ng hindi sinasadya. Huwag ka sanang lumapit sa akin para sa iyong overtime pay, Mr. Martin, biro ni Jasper. Hindi magdadalawang isip si Jasper na bumuo ng magandang relasyon sa mga may hawak ng tunay na kapangyarihan at awtoridad dahil hindi niya malalaman kung kailan niya kakailanganin ang kanilang tulong. Matapos magpakawala ng tawa, pumasok si Jasper at ang iba pa sa pribadong elevator ng kumpanya. Bumantong hininga si Dwayne, "Mr. Lane, mas maganda kung maglilo ka sa pagkakataong ito." Pagkatapos ng lahat, ang share market ay talagang pabago-bago ng isip ngayon at maraming tao ang nagbabantay sa balitang ito. Hindi ito magiging madali para sa mga nakatataas na pangasiwaan. Magtiwala ka Mr. Martin.
Ang lahat ay isasagawa ayon sa mga tuntunin at regulasyon. Hindi ako gagawa ng mga bagay ng padalos-dalos. Nang makitang walang pakialam si Jasper, medyo natarante si Dwayne. Kung mas alam ng batang ito ang mga bagay na padalos-dalos, hindi sana siya nagdulot ng ganoong kalaking problema, at hindi rin nila kailangang harapin ang napakalaking sakit ng ulo na ito. Higit pa rito, sa opinyon ni Dwayne, si Jasper ay nagmamay-ari lamang ng 24% ng mga pagbabahagi. Wala lang siyang kakayahan na makipaglaban kay Conrad sa shareholders meeting. Bakit siya nagdaraos ng shareholders meeting, kung gayon? Pahihirapan lang niya ang sarili niya, no? Umiling si Dwayne sa kabam-antong hininga, Mr. Lane, ang ating pagpupulong ngayon ay magiging isang mahirap na labanan. May ginawa ka bang paghahanda? Nasabi ni Jasper na pinatunog siya ni Dwayne at ngumisi, preparations. Ayon, maaga akong nagising kaninang umaga at nagpalit pa ako ng bagong set ng damit bago pumunta dito. Nabibilang ba iyon? Napatingin si Dwayne kay Jasper. Malinaw na nakatatak ang mga labi ng batang ito. Hindi na nag-abala pang magtanong, si Dwayne ay pumikit at hindi na nagsalita pa. Ang bawat isa ay abala sa kani-kanilang mga iniisip. Ilang beses bumukas at sumara ang pinto ng elevator. Makalipas ang ilang sandali, handa nang magsimula ang pulong sa ika-16 na palapag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 625. Nasa conference room na sina Conrad at Colin. Matapos ihatid ni Jasper sina Henry, Julian, Dwayne, at ilan sa kanyang mga empleyado sa silid, isinara ang pangunahing pinto. Ang pagpupulong ng mga shareholder ay opisyal na nagsimula. Hindi mabilang na puwersa at individual sa Southeast Province ang nakatitig sa pangunahing pinto ng conference room. Sa isang kahulugan, ito ay sina Jasper at Dawson, parehong umuusbong na mga bigwig, na hinahamon ang mga veterano ng Southeast Province, ang pamilya Monty. Ang resulta ng labanang ito ay posibleng makaapekto sa takbo ng buong upper-class circle sa Southeast Province. Sa ibang bahagi ng bansa, ang mga hot money market na institusyon na kasangkot sa industriya ng mineral at maging ang industriya ng real estate ay nakatutok sa kaganapang ito ngayon. Ang pagpupulong ng mga shareholder ay may mas malawak na saklaw ng impluwensya kaysa sa naisip ng sinuman. Sa conference room, nakuha agad ni Jasper at ng grupo ang atensyon ng lahat. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Colin, pareho nilang pinunit ang kanilang mga tingin. Magsasalita pa sana si Jasper kay Henry nang makarinig siya ng tawa. Naglakad si Conrad patungo sa kanila nang nakabukas ang mga braso. Obviously, nandito siya para batiin si Dwayne, hindi si Jasper. Mukhang close talaga sina Conrad at Dwayne. Kalahating taon na ang nakalipas nang huli tayong magkita, Dwayne. Naaalala ko na mayroon kang rheumatoid arthritis, mabuti na ba ang iyong mga binti ngayon? Pinag-isipan ni Jasper ang sadyang pagpapakita ng kabaitan ni Conrad. Tila medyo awkward si Dwayne, pero niyakap pa rin niya si Conrad ng mahina at sinabi sa magalang na tono, "Salamat sa pag-aalala mo, Mr. Monty. Mas mabuti na ang mga paa ko ngayon." Much better means na hindi pa sila ganap na gumaling, kung ganoon. Parang hindi alam ni Conrad kung gaano ka-awkward ang itsura ni Dwayne. Tinapos niya ang kanyang pangungusap ng may ngiti at tumalikod upang sabihin kay Benjamin, "Ipaalala sa akin na magpadala kay Dwayne ng isang garapon ng aking lumang panggamot na alak pagkatapos nito. Yan ang pinakamagandang lunas sa Rayuma. Pati ang tatay ko ay umiinom din ito." Masayang sabi ni Benjamin, "Sige, Mr. Monty, sisiguraduhin kong tatandaan ko iyon." Agad namang ikan-away ni Dwayne ang kanyang mga kamay at sinabing, "Masyado kang mabait, Mr. Monty. Diretso muna tayo sa negosyo." Diretso sa negosyo. Binigyan ni Conrad si Jasper ng makahulugang tingin at sinabing, "Syempre, dapat diretso na tayo sa negosyo." Sa sandaling sabihin ni Conrad ang mga katagang iyon, sinabi ni Benjamin ng may panunuya, "Nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa ulo ng ilang tao kung minsan. Dahil lang sa swerte at kumita ng pera, sa tingin niya ay siya na ang naging pinakamayamang tao sa bansa. Dapat sigurong tingnan niya ang sarili sa salamin at tingnan kung sino talaga siya. Dahil lang medyo mabaho ang pera niya, akala niya kaya niya lahat. Mag-ingat ka, dahil baka hindi mo alam kung paano ka napatay."
Napatingin si Benjamin kay Jasper habang sinasabi ang mga katagang iyon, nanunuya. Ikaw ang tinutukoy ko, Jasper Lane. Iniisip ko talaga kung ano ang nangyayari sa loob ng ulo mo. Bakit mo pa ginaganap itong shareholders meeting? Para lang mapahiya ka. May kinalaman ba iyon sa iyo? Tanong ni Jasper. Naiinis na sabi ni Benjamin, syempre, walang kinalaman sa akin. Si Mr. Monty ay talagang maunawain na tao. Dahil sabik kang mapahiya, mag-aatubili akong makikipagtulungan sa kanya para bigyan ka ng tamang kahihiyan. Nagdaraos ka ng shareholders meeting dahil lang sa bumili ka ng ilang shares sa share market. Nakakatuwa, ang mga shares na hawak mo ay sapat lang para magawa mo ang mga bagay na walang kabuluhan tulad niyan. Nahihiya ka ba at nagagalit dahil nabigo kang makuha ang Skyward Aluminum pagkatapos ipahayag ito? Haha. Labis ang inis ni Henry kapag may umaasal na sobrang kampante sa harap niya. Agad niya itong pinasadahan ng tingin. May naririnig ka bang asong tumatahol? F***, ang amo lang yata ang may karapatang magsalita dito, di ba? Empleyado ka lang. Sino ka sa tingin mo? Ikaw. Bagamat galit na galit si Benjamin, nagpanik pa rin siya nang maaninag niya ang masasamang ekspresyon ni Henry na tila naghihintay na magmumok siya. Sa sobrang takot niya ay pinutol siya ni Henry at naunang nagsalita. Ikaw ano? Kakalag ka rin kita sa isang cesspit at itatapon kung patuloy kang tumitingin sa akin gamit ang mapupungay na mga mata. Bantayan mo ako. Ang mga salita ni Henry ay nag-iwan ng higit sa 100 tao sa conference room na natulala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 626. Ang mga maaaring dumalo sa pagpupulong ng mga shareholder ay alinman sa mga super big boss tulad ni na Jasper at Conrad, mga senior executive tulad ni Benjamin, o isang tao sa labas ng system tulad ni Dwayne. Sa salita, lahat sila ay mga taong may panloob na katangian at uri. Kung kailangan nilang ihambing, si Henry ang may pinakamataas na katayuan sa kanilang lahat. Ang mga kalapastanganan na lumabas sa kanyang bibig ay hindi lamang awkward at nakakatuwa, ngunit sila rin ay nakapag-imagine ng mga bagay-bagay. Karamihan sa mga tao ay hindi malay na naisip na inuutusan ni Henry ang isang grupo ng mga lalaki na kalagkarin ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang cesspit. Namumula ang mga mata ni Benjamin sa galit, ngunit sa sumunod na sinabi ni Conrad ay pinilit niyang pigilan ang kanyang galit bigla. Tama na. Magsisimula na ba tayo, Mr. Martin? Tinapunan ni Conrad si Benjamin ng malamig na tingin habang nagsasalita. Kitang-kita ang tingin sa kanyang mga mata. Nauna nang nagpahiwatig si Conrad kay Benjamin na guluhin si Jasper, ngunit hindi lamang siya nabigo sa kanyang gawain, ngunit siya rin ay isinumpa at pinagalitan ni Henry. Kahit na si Benjamin ang nabulunan, alam naman ng lahat na si Benjamin ay kanyang kampon, kaya napahiya din siya sa extension. Siyempre, hindi nasisiyahan si Conrad tungkol dito. Tumikim si Dwayne at naglakad papunta sa ulo ng mesa habang malakas na binalita. Ngayon, si Jasper Lane, ang shareholder na kasama sa JW Investment Company, ang magiging pasimuno sa shareholders meeting ng Skyward Aluminum. Kabilang sa mga opisyal na kalahok si G. Jasper Lane, chairman ng JW Investment Company, G. Conrad Monty, tagapangulo ng Skyward Aluminum Co., Limited, G. Colin Walter, pangkalahatang tagapamahala ng Southeast Province Mining Co., Limited. Ako mismo, si Dwayne Martin, Direktor ng Market Management Office ng Securities Regulatory Commission. Susunod, bilang kinatawan ng mga retail investor at supervisor ng Securities Regulatory Commission, ako ang mamumuno sa shareholders meeting na kasama nito ang isang konsultant na magtatala ng pulong. Kami ay ganap na naruroon sa pulong ng mga shareholder na ito. Kung mayroong anumang oras na hindi tungkol sa aking posisyon bilang isang gawain, mangyaring itaas ito kaagad, kung walang objection, then I announce that the shareholders meeting will officially start. Habang sinasabi ni Dwayne ang mga salitang iyon, huminto siya saglit para hintayin ang sino mang gustong magpahayag ng kaganapan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kahit na, syempre, walang sino man. Pagkatapos ng ilang sandali na huminto sa tahimik na lugar, sinenyasan ni Dwayne ang consultant na may dalang kagamitan sa video na magsisimulang mag-set up upang magpatuloy sa pag-record ng audio at video mamaya.
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, upang matiyak ang pagiging patas at legalidad ng pagpupulong ng mga shareholder na ito, ay record namin ang buong pagpupulong na susuriin ng Securities Regulatory Commission. Nang may ayos na ang lahat, nilingan ni Dwayne si Jasper na nakaupo sa pinakadulo malapit sa pinto. Ito ay dahil hawak niya ang pinakamababang shareholding ratio ni Dwayne, dahil si Mr. Lane ang nagmungkahi na idaos ang pagpupulong ng mga shareholder na ito. Hinihiling namin sa iyo na mangyaring ipaliwanag ang iyong pangangailangan para sa pagdaraos ng pulong ng mga shareholder na ito. Naningkit ang mga mata ni Henry nang marinig ang mga katagang iyon. Sa sandaling ito, ang lahat ay nag-aalinlangan sa kakayahan ni Jasper at naniniwala na walang mga galaw na gagawin niya ang ipapasa sa shareholders meeting, kaya't ang lahat ay naghihintay lamang na manood ng magandang at palabas si Jasper na gumawa ng kalokohan. Iba si Henry. Alam niyang hawak niya ang kanyang magiging bayaw ang tunay na trump card, at base sa pagkakaintindi niya sa ugali ni Jasper, tiyak na hindi niya hahayaang makawala si Benjamin pagkatapos kung paano niya ito pinahiya kanina. Oras na naman para ipakita sa kanila ni Jasper ang kanyang tunay na kakayahan. Spotlight, pakiusap, kailangan ko ng spotlight dito. Ituro ito kay Mr. Jasper Lane. Handa akong makita ang VIP na si Jasper na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Sa gitna ng panunuya ni Conrad at ng iba pa, labis na nasasabik si Henry sa susunod na mangyayari. Nakaupo sa pinakadulo, tumawa si Jasper at sinabi ang kanyang unang mga salita. Ipinipilit ko na tanggalin ang ilang hindi kunang senior executive ng kumpanya. Halimbawa, si Benjamin Clark, ang pangkalahatang tagapamahala ng Departamento ng Pamumuhunan, at hinihiling ko na siya ay imbestigahan para sa katiwalian. Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang iyon ay ngumisi sina Conrad at Benjamin habang nakatingin kay Jasper na parang tanga. Pangalawa, lumipat ako para sa isang reorganisasyon sa Board of Directors ng Skyward Aluminum, at ang kasalukuyang chairman, si Conrad Monty, ay maalis. Swoosh! Nagkagulo ang mga manunood pagkasabi niya ng mga salitang iyon. Naghagis siya ng bomba sa mismong opening remark. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 627. Tuwang-tuwa si Henry na maging ang kanyang mga kilay ay magkasalubong. Para bang siya ang talented. Kasabay nito, pinagmasdan ni Henry ang pagitan nila ni Jasper. Kapag ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, ang pinakamaraming gagawin niya ay bugbugin ang kabilang partido at sirain siya ng pisikal. Ang pag-atake ni Jasper, sa kabilang banda, ay maaaring magdulot ng mapangwasak na psikolohikal na dagok sa isang tao. Sa pag-iisip nito, napalingon si Henry kay Conrad na may labis na pananabik. Ngayong nailagay na ni Jasper ang pain, ang sinumang walang habas na lumapit sa kanya upang salakayin siya ay madudurog sa napakalaking palabas na ito. Nang marinig ang unang galaw ni Jasper, tumugon si Conrad ng pangungutya at pang-aalipusta, sa pag-aakalang naglalaro lang si Jasper sa gallery. Kahit na handa na siya sa pag-iisip na marinig ang pangalawang galaw. Nagliliyab pa rin sa galit si Conrad kung iisipin kung paano nakaupo si Jasper sa conference room ng kanyang kumpanya at hinihiling na muling ayusin ang board of directors pati na rin ang pagtanggal niya sa posisyon ng chairman sa harapan niya. Nabaliw ka na ba o naghahalusinate ako, Jasper Lane? Sinulyapan ni Conrad si Jasper ng malamig na tingin bago humagalpak ng tawa. Alam mo kung ano, I admire you a lot, talaga. Nagsimula ka mula sa ibaba at nakaipon ng napakaraming negosyo sa napakaikling panahon. Nakakabilib talaga. Si Conrad, na gumamit ng mataas na tono para purihin si Jasper, ay biglang inilipat ang usapan. Pero masyado kang mayabang, at nagkataon na ang kay-abangan ay magdadala lamang sa iyo ng pagkasira sa ating lipunan ngayon. You're sitting in my company in my conference room and asking me to remove. Alam mong hindi maipapasa ang motion mo pero pinipilit mo pa ring gawin. That alone makes you so childish, hindi ba? Kumatok si Conrad sa mesa at pagkatapos ay itinuro ang marangyang palamuti sa paligid ng conference room, sinabi sa tuktok ng kanyang boses, ako, si Conrad Monty, ay nagsimulang magtrabaho sa negosyo ng aking pamilya sa sandaling ako ay nagtapos sa universidad. Hanggang ngayon, nakagawa ako ng matatag na mga hakbang, pinapanatili ang aking mga paa sa lupa. Purihin ako ng lahat,
na tinatawag akong isang bihirang henyo na lumilitaw lamang isang beses bawat kalahating siglo, ngunit hindi ko sila sineseryoso. Lubos akong naniniwala na palaging may mas mahusay kaysa sa atin, kaya palagi akong nanatiling mapagpakumbaba at masinop. Ano naman sayo? Ikaw ay kumikilos ng buong pagmamataas at punong-puno ng iyong sarili dahil lamang sa nakakuha ka ng kaunting kita, at iyon ang nagpapahiwalay sa amin. Na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, itinuon ni Conrad ang kanyang tingin kay Jasper at sinabing, marahil ay hindi ka pa nakakaranas ng anumang mga pag-urong, ngunit tandaan ang araw na ito dahil magbabayad ka ng malaking halaga para sa iyong mga aksyon. Gulat na napatingin si Benjamin kay Conrad nang matapos itong magsalita. Ganito dapat ang hitsura ng tunay na kahihiyan. Walang mga pagmumura na kasangkot, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang hiyain ang sinuman na mayroon pa ring huling dignidad sa kanila. Naging sabik silang maghukay ng butas sa lupa at tumalon dito. Gayunpaman, nang magsalita si Benjamin kay Conrad, isang malalim at malakas na boses ang tumunog mula sa kabilang dulo ng conference table. Idiot, isang salita lang iyon. Ito ay maikli ngunit puno ng kapangyarihan. Binalot ng katahimikan ang conference room ng lahat ay napalingon kay Henry. Marahil ay hindi na komportable si Henry sa pag-upo, kaya sumandal na lang siya sa upuan, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at ibinaon ang mga iyon sa likod ng kanyang ulo. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa at ipinatong sa conference table. Paminsan-minsan ay nanginginig pa ang mga paa niya. Ang kanyang makintab na katad na sapatos ay kumikinang sa liwanag, at ang kanyang mapagmataas na anyo ay mukhang hindi kasiya siya sa mata. Nang mapansin ni Henry ang mga taong nakatingin, umawang ang bibig niya habang nagmumura, anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka pa ba nakakita ng gwapong lalaki? Mas mabuting talikuran mo yung eyeballs mo. Nasasaktan akong titigan kayong lahat. Boom! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 628. Hinampas ng malakas ni Conrad ang mesa at umungol, huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo, Henry Lo. Sa tingin mo ba hindi mo kami kayang igalang dahil lang mayaman ang tatay mo? Hehe, inalis ni Henry ang kanyang mga paa sa conference table at tinitigan si Conrad bago sinabing, kahit sino pa ang kwalipikadong sabihin ang mga salitang iyon ngunit hindi ikaw, ikaw na matandang hambog. Naintindihan mo? Kung hindi dahil sa iyong mayaman na ama, magkakaroon ka ba ng pagkakataong makapunta rito ngayon? Tulala ka lang. Darn it. Pareho tayong trust fund babies na may masisipag na tatay, kaya huwag kang magkunwaring parang VIP ka sa harapan ko. Habang nagsasalita siya, ngumisi si Henry sa nagtatampo at galit na si Conrad, at idinagdag, o tama, may nakalimutan ka. Mayroon akong hindi lamang isang masipag na ama, ngunit mayroon ding isang kahangahangang lolo. Ang tatay mo lang ang pwede mong bawian, kaya tigilan mo na ang pagmamayabang sa harap ko kung hindi, sasampalin kita hanggang mamatay. Nagwawala na si Conrad. Isang bagay lang ang sinabi niya tungkol kay Henry sa sobrang galit niya kanina, ngunit parang mabilis na putok ang ginawa ni Henry at nagsabi ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 bagay tungkol sa kanya. Bukod dito, wala siyang puwang para pabulaanan. Sa totoo lang, umasa talaga siya sa negosyo ng kanyang pamilya para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Kung hindi lang siya naging Monty at hindi siya pinalad na isinilang sa isang mayamang pamilya, malamang na hindi niya makakamit ang naabot niya ngayon. Kinagat ni Conrad ang kanyang mga ngipin, at may bakas ng katinoan na natitira sa kanya, sinabi niya ng may panunuya, dahil lamang sa mas malakas ang suporta mo kaysa sa akin, sa tingin mo ay maaari mo akong baliwalain bilang isang tao. Fine, hahanap ako ng taong kapantay mo at tingnan mo kung paano mo ito haharapin. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, tumayo si Conrad at naglakad patungo sa lounge ng conference room. Binuksan niya ang pinto at sinabing, ikaw na ngayon, Mr. Langdon. Pagkasabi ng mga salitang iyon, si Mitch Langdon ay lumabas ng lounge na may ngiti habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Pinandilatan muna niya si Jasper ng masama at saka tumingin kay Henry habang nakangisi. Hoy, Henry, nagulat ka bang makita ako? Nagulat talaga si Henry. F*** mo ako. Hindi nakakagulat na si Conrad ay puno ng kanyang sarili. Nandito ka kasi para ay back up siya, ha? Habang sinasabi ni Henry ang mga salitang iyon, tumawa siya at nagpatuloy, ano ang mali?
Hindi sapat na masakit ang sampal na natanggap mo sa Harbor City. Gusto mo ba ako mismo ang gagawa nito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mitch. Akala niya ang presensya niya ay mag-iiwan sa kanya ng pagkagulat at pagkatulala, ngunit hindi niya alam, parehong si Jasper at Henry ay ganap na hindi nababagabag. Ang mga salitang sinabi ni Henry ay parang isang kutsilyong pumipihit sa kanyang mga sugat. Talagang nakakahiya para sa kanya na makatanggap ng sampal sa mukha ng kanyang kasintahan sa celebrity cocktail party sa Harbor City. Para sa isang mabuting young master tulad ni Mitch, ang mapahiya sa publiko ay mas masahol pa kaysa sa pagkitaw sa kanyang buhay. Lahat ng luma at kamakailang sama ng loob ay sumama kay Mitch, at malamig niyang sinabi, "Henry, patuloy kang maging mayabang at isang araw ay may aagaw sa iyong buhay." Nakangiting sagot ni Henry, "Well, I'm already eager to die. Gusto mo bang kunin ang buhay ko?" Galit na galit si Mitch, na nagsasabing, "Huminahon ka. Mangyayari ito balang araw." Pagkatapos magsalita ni Mitch, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Henry na sawayin at sinabi kay Conrad, "Anong ginagawa mo, Conrad? Ito ang iyong kumpanya. Paano mo pahihintulutan ang mga tagalabas na gumawa ng mga irresponsibleng pananalita tulad ng sa pagpupulong ng mga shareholders?" Si Conrad ay napakalma na ngayon. Huminga siya ng malalim at sumagot, "Tama. Nasa isang shareholder meeting kami. Huwag nating pag-usapan ang mga bagay na walang kaugnayan sa mga galaw." Nang marinig ang sagot niya, nakahinga ng maluwag si Dwayne, na matagal nang nakadama na para siyang nakaupo sa mga pin at karayom. Sa totoo lang, nadama niya na parang nag-aaway ang dalawang Diyos, at natatakot siyang ilabas ng mga ito ang kanilang galit sa kanya. Sa sandaling ito, mabilis niyang sinabi, bumalik sa pagpupulong. "Mr. Lane, gusto mo bang iboto natin ang dalawa mong mosyon?" "Oo." Nag-stretch si Jasper. Tila kakabalik lang niya sa kanyang katinoan at namulat sa mga bagay na kailangan niyang gawin. "Bilisan mo, nagmamadali akong umuwi para magtanghalian." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 629. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ang mukha ng lahat ay naging madilim at malungkot. Pakiramdam ni Conrad ay nagliyab ang apoy sa loob niya. Kahit na nagawa niyang itago ito, nasa bingit na ito ng pagsabog anumang oras. "Gaano ka kawalang alam?" Nakangising sabi ni Conrad. Puno ng ngiti si Henry dahil natutuwa siyang makita sina Conrad at Mitch na galit ngunit hindi mailabas ang kanilang mga pagkabigo. Para silang nake ng langaw. Matapos tumahimik ay bumaling si Dwayne kay Jasper. Hindi siya sigurado kung ano ang hawak ni Jasper, kaya nagtanong siya, "Mr. Lane, sigurado ka bang gusto mong gawin iyong dalawang motion na binanggit mo kanina?" "Sigurado ako." Tumanggo si Jasper, nagbigay ng paninindigan kay Dwayne. Napabuntong hininga si Dwayne. Nang makita kung paano determinado si Jasper na ipahiya ang kanyang sarili, hindi na siya nagtangkang pigilan siya at sinabing, "Ngayon na si Mr. Lane, na may hawak na 24% ng mga bahagi, ay gumawa ng mga mosyon, magsisimula kaming bumoto sa unang mosyon." Tutol ako. Halos kasabay ng pagtapos ni Dwayne ng pangungusap si Conrad sa kanyang opinyon. Tumikim si Dwayne at sinabing, "Mr. Monty, na may hawak na 40% ng mga pagbabahagi, mga bagay. Umiiwas ako sa pagboto sa ngalan ng 6% na bahaging hawak ng lahat ng retail investors." Habang sinasabi ni Dwayne ang mga katagang iyon, lumingon siya kay Colin Walter na hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naisip ni Dwayne na walang kabuluhan para sa kanya na i-prompt ang isa pang lalaki at inihayag kaagad, dahil ang karamihan ay bumoto laban sa unang mosyon, inihayag ko na ang unang mosyon ni Mr. Lane ay hindi wasto. "Tahan na, Mr. Martin." Hindi pa nagsasalita si Mr. Walter. "Hindi ba labag ito sa standard operating procedure?" Mahinahong sabi ni Jasper. Saglit na natigilan si Dwayne at tumingin kay Jasper na may masamang tingin. Sa kanyang palagay, masyadong matigas ang ulo ni Jasper na hindi pa niya nakilala ang kanyang mabuting hangarin. Tinutulungan niya siya mula sa nakakahiyang sitwasyon para hindi siya mapahiya ng lubos na nakararami. Ano ang mali sa lalaking ito? "Haha, Mr. Martin, kung gusto niyang ibigay ni Colin ang boto niya, sige.
Kailangan pa rin nating sumabay sa standard operating procedure kahit ano pa ang mangyari. Humagalpak ng tawa si Conrad. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan niyang hinubad ang gold-rimmed glasses na nakapatong sa tungki ng kanyang ilong, dahan-dahan niyang pinunasan ang mga lente gamit ang glass cleaning cloth. Jasper, oh Jasper, lalo mo akong pinahanga. Ganoon ba kasarap sa pakiramdam ang mapahiya sa publiko? Kung yan talaga ang gusto mo, ay lapit mo yang mukha mo. Hayaan mong aiugoy ko ang aking braso at bigyan ka ng isang magandang sampal sa mukha. Sumasang-ayon ako. Ang dalawang hindi inaasahang salita ay nag-iwan sa mga kamay ni Conrad na nagyelo sa hangin. Sa pag-iisip na malamang ay nagkakaroon siya ng auditory hallucinations, biglang tumaas ang kanyang ulo. Ibinaling niya kay Colin ang kanyang hindi makapaniwala at galit na galit. Si Colin, gayunpaman, ay nakitang nakatitig sa conference table nang hindi kumukurap. Hindi niya nakilala ang mga mata ni Conrad. Mukha siyang nakatutok na para bang may kakaibang kayamanan sa conference table. Hindi lang si Conrad ang natulala. Parehong nakatingin sina Dwayne at Mitch na parang may alien. Ang puso ng bawat isa ay tumibok ng galit. Sa sandaling ito, tila naging sentro ng atensyon si Colin Walter, isang lalaking walang sino mang pinapansin mula pa noong una. Tiningnan ni Henry ang eksena sa harap ng kanyang mga mata, nangangati na buksan ang isang bote ng masasarap na alak upang higupin habang hinahangaan niya ang magandang tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Nakakakilig itong panoorin. Kahit na ang mga pelikula ay hindi maglalaro ng gayong mga pagbabaligtad ng balangkas. Anong sinabi mo, Colin Walter? Mabagal na tanong ni Conrad, huminto sa bawat salita. Malamig at mabagsik ang kanyang tono na para bang nagbibigay siya ng pinakamatindi na babala kailanman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 630. Nagsuot ng matigas na ekspresyon ni Colin, at nanatiling nakatutok ang kanyang tingin sa conference table. Hindi siya tumangala dahil natatakot siyang makita ang mga mata ng sinuman. Sa ilalim ng matinding presyon, ang malalaking butil ng pawis ay tumutulo mula sa noo ni Colin sa bilis na nakikita ng mata. Gumalaw ang kanyang lalamunan at nanginginig ang kanyang mga labi. Bagamat mabagal, nanatili siyang matatag habang sinasabi niya, sabi ko sumasang-ayon ako sa mosyon na ginawa ni Mr. Lane. Boom! Hinampas ni Conrad ang conference table, hindi na napigilan ang galit na pamunit sa kanyang puso. Sa gitna ng dumadagandong na boom, ang frame ng kanyang mamahaling gold-rimmed na salamin ay namilipit at nabasag ang mga lente sa kanyang kamay. Pinunit nito ang laman ng kamay niya na natatakpan ng dugo. Sa buong oras, hindi kumukurap si Conrad. May death wish ka ba, Colin Walter? Nabalisa si Conrad kaya nagbago ang boses niya. Ang matalim na pagsirit ay naging sanhi ng kanyang boses na nakakaakit lalo na sa tenga at nakakatakot. Panay ang tingin ni Conrad kay Colin. Halos maging dalawang talam ang tingin nito na nagbabantang hihiway ng buhay ni Colin. Well, hindi ka ba talaga makapangyarihan? Sarkastikong sabi ni Henry habang nakasandal sa office chair, nakatingin kay Conrad na parang nabighani na parang nakatitig sa isang unggoy na gumaganap ng isang palabas. Nagmi-meeting tayo, ano ang bulok na ugali? Kung aabalahin mo ang pagpupulong, wala akong magagawa kundi ang pumasok at kumilos. 2 beses na niyang sinabi na sang-ayon siya sa mosyon. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Matamlay na tinitigan ni Mitch si Henry at nagtampo. Pwede bang tumabi kay Henry? Ano ang kinalaman ng pagpupulong na ito sa iyo? Gusto mo manahimik ako? Sino ka sa tingin mo? Maniwala ka man o hindi, kung kaya kong bash out lahat ng ngipin mo sa Harbor City, kaya kitang bash up sa mainland hanggang sa puntong hindi mo mahanap ang ngipin mo. Si Mitch ay nasa matinding galit. Tumayo siya at umungol, huwag mong itulak ito ng masyadong malayo, Henry Lo. I enjoying bullying you, anong gagawin mo dyan? Gusto mo bang awayin kita one-on-one o gusto mong tawagan ang mga magulang mo? Bakit hindi natin tawagan ang ating mga ama, o baka dumiretso tayo sa ating mga lolo? Tumayo si Henry, nakatingin sa gilid ni Mitch habang inisyan. Nahihirapang huminga si Mitch, at duguan ang kanyang mga mata. Maliwanag, napunta sa bubong ang kanyang galit. Nang makita kung gaano na ang mga bagay-bagay, pinagsisihan ni Dwayne ang hindi pagtanggi sa alok na pangunahan ang pulong na ito.
Ang kanyang maling galaw ay nagresulta sa pagpasok niya sa pagitan ng dalawang malalaking putok at naramdaman ang epekto ng kanilang galit. Dahil sa takot na hindi makontrol ang sitwasyon, maingat niyang sinabi, ipagpatuloy ba natin ang pagpupulong, mga Ginoo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo pagkatapos ng meeting, okay. Sino ka sa tingin mo? Kwalipikado ka bang magsalita? F***6. Malinaw na sinuhulan ni Jasper si Colin. How the F***6 is this meeting supposed to go? Si Mitch, na galit, ay hindi na pinapansin ang kanyang imahe at tumalikod upang pigilin si Dwayne. Galit na galit si Dwayne. Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang tinitigan si Mitch ng malamig na tingin, na mariing sinabi, kailangan pa ring ituloy ang pagpupulong kahit na ano. Kung hindi ka nasisiyahan tungkol dito, Mr. Langdon, huwag mag-atubiling iulat ito pagkatapos ng Securities Regulatory Commission para maimbestigahan nila ito. Pagkasabi niyan, inihayag ni Dwayne, ang unang inihain ni G. Lane ng JW Investment Company ay tanggalin ang ilang hindi agad na senior executive ng kumpanya tulad ni Mr. Benjamin Clark, ang kasalukuyang General Manager ng Investment Department, at imbestigahan siya, para sa katiwalian. Ang mga humahawak ng 54% ng shares ay pabor sa mosyon, 40% ang tumutol, at 6% ang hindi bumoto. Ipinapahayag ko na ang mosyon ay opisyal na naipasa. Ito ay itatala sa katitikan ng pulong. Sa pangalan ng pagpupulong ng mga shareholders, ang mosyon na ito ay isasagawa ng may agarang epekto. Habang sinasabi ni Dwayne ang mga katagang iyon, lumingon siya at malamig na tumingin kay Benjamin na tulala pa rin, na nagsasabing, Mr. Benjamin, binoto ka ng mga shareholder. Mangyaring umalis sa conference room at maghintay ng karagdagang investigasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 631. Napatulala si Benjamin. Parang hindi totoo ang lahat. Marahil ay hindi pa siya nagising kaninang umaga mula sa kanyang kama. Nanaginip pa ba siya? Bakit biglang lumipat ng team si Colin? Si Benjamin ay tinanggal pa sa kanyang trabaho at iimbestigahan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Benjamin habang hindi niya namamalayan na nakatingin kay Jasper. Ang nakita niya ay ang parehong kalmado at hindi nababagabag na si Jasper mula sa unang paglakad niya sa pintuan. Mukha siyang maangin at walang pakialam anuman ang pangungutya at pangungutya na ibinato sa kanyang mukha. May bahid ng kalmado sa kanyang mukha na hindi maintindihan. Ang misteryoso at katahimikan na ipinamalas niya sa una ay wala, kahit na nang mapagtanto ni Benjamin na palihim na nakuha ni Jasper ang buong sitwasyon sa loob ng kanyang pagkakahawak, ang lahat ay biglang tila nakakatakot. Parang biro lang kay Jasper ang mga ginawa at sinabi nila ni Mr. Monty kanina diba? Sa pag-iisip nito, ang ganap na nasiraan ng loob na si Benjamin ay tumingin sa kanyang tanging taga-suporta para humingi ng tulong, umaasang si Conrad ay maaaring magsalita para sa kanya. Si Conrad, gayunpaman, ay galit na galit sa sandaling iyon. Mukha siyang madilim na para bang may paparating na bagyo. Paano kaya siya nasa mood para tulungan siya? Pagkatapos ng ilang sulyap, bumantong hininga si Benjamin at malungkot na sinabing, naiintindihan ko. Habang sinasabi ni Benjamin ang mga salitang iyon, tumayo siya at lumabas ng conference room. Ang kanyang pag-alis ay hindi nakakuha ng atensyon ng sinuman. Sa simula pa lang, si Benjamin ay isang hamak na karakter na nakaupo sa conference table na ito. Walang nagmamalasakit sa kanya. Ang mga sinabi ni Mitch kanina ay nakakasakit kay Dwayne, kaya hindi na siya mag-iingat pa. Si Dwayne ay isang mid-level na senior executive sa Securities Regulatory Commission. Siya ay may sariling mga koneksyon at may hawak na awtoridad, kaya kahit na makapangyarihang mga boss ng mga nakalistang kumpanya ay labis na magalang sa kanya. Ayaw ni Dwayne na masaktan si Mitch, ang young master ng Harbor City, pero hindi ibig sabihin na titiisin niya ang anuman. Ipinatupad niya ang batas ng walang kinikilingan upang walang mahanap na mali sa kanya. Tumanggi si Dwayne na maniwala na ang mga Langdon ay pupunta hanggang sa mainland upang kunin siya dahil dito. Kung ganoon ang kaso, simulan natin ang pagboto sa pangalawang mosyon. Nasa kalagitnaan na ng pangungusap si Dwayne nang putulin siya ni Conrad. Maghintay ka. Napatingin si Dwayne kay Conrad. Kahit na masama ang loob niya kay Mitch, kailangan pa rin niyang magpakita ng respeto kay Conrad.
Tumingin si Conrad kay Jasper at huminga ng malalim, sinabing, plano mo na ang lahat ng ito simula pa lang, hindi ba? Pinili ka na ni Colin, tama ba? Humalaklak si Jasper at sinabing, wag mong sabihin yan. Ang sistema ng pagboto ng pagpupulong ng mga shareholder na ito ay bukas at patas. Ang buong proseso ay naitala at kinukunan. Susuriin din ito ng Securities Regulatory Commission. Paano kaya kami nakipagsabuatan? Ito ay para sa ikabubuti ng kumpanya, lahat. Ngumisi si Conrad. Dahil hawak mo na ang winning card, Jasper, itigil mo na ang pagpapanggap. Lalo lang kitang hahamakin yan. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, lumingon si Conrad kay Colin at mahinahong sinabi, Mr. Walter, hindi ko alam kung ano ang inaalok sa iyo ni Jasper o kung ano ang pananakot niya sa iyo noon, ngunit dapat kang magsagawa ng maingat na pagsasaalang-alang kapag bumoto para sa susunod na mosyon. Kung gumawa ka ng maling pagpili, may magbabayad ng presyo. Mahinahong sabi ni Jasper, Mr. Monty, maraming nanonood at nakikinig. Sa palagay mo ba ay tama para sa iyo, bilang chairman, na banta ng tahasan ang iyong mga shareholders? Ngumisi si Conrad, natatakot ka ba? Natatakot. Isang nakakaakit na ngiti ang pinakawalan ni Jasper at saka tumingin kay Dwayne bago sinabing, Mr. Martin, simulan na natin ang pagboto. Tumango si Dwayne. Sa pagkakataong ito, lahat ng nasa conference room, kasama na siya, ay hindi na inisip na naglalaro lang si Jasper sa gallery. Naglalaro man si Jasper sa gallery, sila ang hinayla sa entablado sa dulo, samantalang si Jasper ang bigwig na nakaupo sa audience na nanonood ng palabas. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dwayne. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hinangaan niya ang mga paraan at diskarte na ginawa ni Jasper. Nagawa niyang linlanggan ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga diskarte at hinugot ang alpombra mula sa ilalim ng mga paa ni Conrad. Ito ay simpleng, mapanlikha. Kung ganoon nga ang kaso, simulan natin ang pagboto sa ikalawang mosyon ni G. Lane sa muling pagsasaayos ng lupon ng mga direktor at pagtanggal kay G. Conrad sa kanyang posisyon bilang tagapangulo. Magsisimula na ang botohan. Tutol ako. Tinitigan ng masama ni Conrad si Colin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kinatawan ko ang mga retail investor na may hawak ng 6% ng mga shares upang umiwas sa pagboto. Napatingin si Dwayne kay Colin. Sa sandaling ito, medyo nababalisa na rin siya, at ang kanyang mga palad ay basang-basa sa pawis na hindi niya namalayang. Alam niyang ang sagot ni Colin ang magtatakda ng direksyon ng pagpupulong ng mga shareholders. Masasabi rin niya ang resulta ng laban na ito nina Jasper at Conrad, ang henyo mula sa Southeast Province na minsan lang lumilitaw tuwing kalahating siglo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 632. Napakaraming tao ang nagbigay pansin sa balitang ito. Nagdulot din ito ng malaking epekto. Maging si Dwayne, isang taong sanay na maging bahagi ng malalaking okasyong tulad nito, ay nasumpungan ang sarili na may tuyong lalamunan at tumitibok ang puso. Matigas na itinaas ni Colin ang kanyang ulo, tumingin kay Conrad sa unang pagkakataon. Ang kanyang titig ay sobrang komplikado. Nahihirapan siyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabi sa mabagal ngunit determinadong tono, sumasang-ayon ako. Nang lumabas ang dalawang salitang iyon sa kanyang mga labi, katahimikan na lamang ang naroon. Walang nagsasalita, at lahat ay nagpipigil ng hininga. Pagkatapos, sa hindi malamang dahilan, sabay-sabay na napabuntong hininga ang lahat. Napagpasyahan na ang direksyon ng kumpanya. Sa huli, ang tagumpay o pagkatalo ay natukoy na. Nanalo si Jasper. Si Conrad, isang henyo na lumilitaw lamang isang beses bawat kalahating siglo, ay nawala. Natalo siya ng husto at tuluyan. Maingat na tumingin ang mga manonood sa magkabilang panig. Napasubsob si Conrad sa upuan na parang iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. May bahagyang mapurol at madilim na tingin sa kanyang mukha. Dumudugo pa rin ang kanyang mga palad, at dahil dito ay nagmukha siyang kaawa-awa at masama. Para naman kay Jasper, nanatili siyang kalmado at maangin, na parabang nakagawa lang siya ng isang hindi gaanong mahalagang gawain. May bakas ng pagod sa gitna ng katahimikan sa kanyang mukha, na parang walang makakapagpa-excite sa kanya sa pagpupulong na ito. Galit na galit si Mitch.
Dahan-dahan siyang lumingon at binigyan si Conrad ng nakakamatay na titig, na nagsasabing, ito ang saya na gusto mong panoorin ko. Talagang nakakatuwa lang. Nanginginig si Conrad, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan. Tumayo siya bigla. Umupo si Mitch sa tabi niya, at nagulat siya sa biglaang paggalaw. Napatingin siya kay Conrad at sisigawan na sana siya nang magulat siya sa malas at nakakatakot na ekspresyon ng lalaki. Si Mitch ay hindi pa nakakita ng katulad nito. Ito ay isang ekspresyon na hindi dapat taglayin ng mga ordinaryong tao. Jasper, umungol si Conrad sa nakakatalam na boses. Ang kanyang dagandong ay parang angal ng isang baliw na hayop. Gusto mo bang makipag-away sa akin, ha? Huwag kalimutan na hawak ko pa rin ang 40% ng mga pagbabahagi. Paano kung sipin mo ako sa board of directors? Worst comes to worst, gagamitin ko ang aluminum mine ng pamilya Monty na nagkakahalaga ng 10 bilyong asset para labanan ka hanggang dulo. Maraming ari-arian ang pamilya Monty. Maaaring isa ang Skyward Aluminum sa kanilang mga pangunahing industriya, ngunit isa ito sa marami at tiyak na hindi lahat. Ito ay hindi isang mahalagang industriya na hindi rin sila maaaring sumuko. I've never suffered defeat pero hindi ko inisip na mananalo din ako palagi. Ganun pa man, siguradong hindi ako papatalo sa'yo. Sino ka sa tingin mo? Isa ka lang piraso ng basura na gumapang pataas mula sa pinakaibaba na layer. Hindi ka karapat-dapat manalo. Mas mabuting makinig ka. Oo, maaaring nanalo ka, ngunit hindi pa ako natatalo. Mas gugustuhin kong sirain ang kumpanyang ito na nagkakahalaga ng 10 bilyon kaysa hayaan kang magkaroon nito. Habang umuungol si Conrad na parang nabaliw, ikinabot ni Jasper ang kanyang mga daliri at itinaas ang kanyang baba. Tahimik siyang naghintay para matapos si Conrad. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang sinabi, oo naman. Sigurado. Pumayag si Jasper. Pumayag siya na sirain ni Conrad ang kumpanyang ito na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Bakit nga maguguluhin pa ni Jasper ang paggastos ng 10 bilyon? Natulala ang lahat sa sinabi ni Jasper. Lahat maliban kay Young Master Lo. Nakaramdam siya ng pagiging superior, na para bang lahat ay lasing at siya lang ang matino. Nangangati pa siyang tumawa ng malakas. Ito ay napakagandang palabas na panoorin. Alam na alam ni Henry kung gaano kahusay si Jasper at alam niya ang paraan ng paghawak niya ng mga bagay ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Para sa kanya, ang kumita ng pera ay hindi isang mahirap na gawain. Kailangan lang magtanong ni Jasper at ang mga batas, o kahit si Gail lang, ay madaling makapag-sponsor sa kanya ng 10 bilyon sa anumang oras. Bukod dito, may mga paraan si Jasper para kumita ng parehong halaga ng pera sa pinakamaikling panahon na posible. Kaya ni Conrad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 633. Nang makasigurado si Jasper, binalik niya sa kakaiba at magulo ang kaninang tense na atmosphere sa conference room. Nataranta ang lahat, hindi alam kung ano ang iniisip o binabalak ni Jasper. Itong aluminum mine sa Southeast Province na kabilang sa Skyward Aluminum ay natuklasan 5 taon na ang nakakaraan. Kung hindi ako nagkakamali, ang exploration team noon ay ipinadala ng Provincial Mining Company. Logically speaking, dapat sa Provincial Mining Company ang aluminum mine, pero paano ito naging property ng pamilya Monty? Kahit sino ay nakakaamoy na may kakaiba dito, tama ba? Sumando si Jasper sa upuan at walang pakialam na sinabi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Colin nang sabihin ni Jasper ang mga katagang iyon. Sa katunayan, bilang pangkalahatang tagapamahala ng Southeast Province Mining Company, higit na alam niya ang napakalaking problemang ito. Hanggang sa puntong hindi na siya mabilang na benepisyo mula sa pamilya Monty para dito. Ito ay isang bukas na lihim sa marami. Ang nasa likod nito ay si Conrad, na noong panahong iyon ay nagsisimula pa lamang na umangat sa kapangyarihan sa pamilya. Ito ay tiyak na dahil dito na ang mga plano ni Conrad ay ibinunyag sa mga lupon ng matataas na uri ng Southeast Province. Ano ang layunin ni Jasper sa pagsisiwalat ng katotohanan ngayon? Sinusubukan ba niyang ayusin ang mga lumang marka? Kung iyon ang kaso, malamang na si Colin ang unang lalaking itinapon bilang isang scapegoat. Malamig na tinitigan ni Conrad si Jasper at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi mahalaga kung wala ka.
Hahanapin natin ang mga orihinal na materyales hanggat may gustong hukayin ang mga ito. Nagkibit-balikat si Jasper. Siya nga pala, karamihan sa mga dating miyembro ng exploration team ay nagtatrabaho na ngayon para sa Haddock Mining Group. Sa puntong ito, tumawa si Jasper. Nakatago sa likod ng kanyang magiliw na ngiti ang kanyang aktwal na mga pakana. Sa tingin mo ang pagsira sa kumpanya ang magiging pinakamalaking banta sa akin. Sinusubukan mo bang sirain ng walang pinipili? Ang hindi mo inaasahan, gayunpaman, ay hindi ko sinasadyang kunin itong minahan ng aluminyo na labis mong pinapahalagahan. Pero gusto ni Gale. Sigurado akong kilala mo kung sino ang amo ng Haddock Mining Group, di ba? Ngumisi si Jasper kay Conrad na biglang nagbago ang kutis at sinabing, sirahin mo yan. Bakit hindi mo sirain ngayon? Pagdating ng panahon, hindi mo kailangang mag-alala kung magiging maganda ba ang pakiramdam ko tungkol dito o hindi dahil tiyak na hindi ipaparamdam ni Gale ang pamilya Monty tungkol dito. Galit na galit si Conrad na halos sumabog ang kanyang mga baga. Angal niya kay Jasper, Gale. So after everything you've done, utos lang sila ni Gale. Noon pa man ay gustong agawin ni Gale ang industriya ng pagmimina ng Southeast Province. Nagdadala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Siguro nataman mo ang ulo mo, Conrad. Matari na sabi ni Jasper. Wala akong kinalaman kung gusto ni Gale na agawin ang industriya ng pagmimina ng Southeast Province o hindi. Hindi ito ang industriya kung saan ako kumikita. Sa tingin mo ba makakatrabaho ko si Gale kung hindi ka? Nagalit muna sa akin. Hindi naman masyadong masama. At least kumita ako ng malaki. Pwede niyang kunin itong akin kung gusto niya. Hindi ko naman kailangan. Malungkot na umupo si Conrad, hindi na nagsalita pa. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Conrad sa sandaling ito. Naghintay si Dwayne ng napakatagal at napagtanto na wala nang iba pang idadagdag si Conrad. Pinilit niyang tumayo at sinabing, "We'll proceed with the voting, then." Lumabas na ang resulta ng botohan. Ipinapahayag ko na ang ikalawang mosyon na pinasimulan ni Jasper Lane, na kumakatawan sa JW Investment Company, na muling ayusin ang Board of Directors ng Skyward Aluminum at alisin si Mr. Conrad bilang chairman ay naipasa na. Pagkasabi noon, tumingin si Dwayne kay Conrad at pagkatapos ay kay Jasper bago nagpakawala ng isang mapait na ngiti. Mayroon pa bang ibang galaw? Sinalubong ng katahimikan ang tanong niya. Matapos makahinga ng malalim ng kaluwagan, inihayag ni Dwayne, ang lahat ng mga mosyon ay isinumite, kinuha sa deliberasyon, pati na rin napagpasyahan sa pagpupulong ng mga shareholders. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na ang Skyward Aluminum Shareholders Meeting ay opisyal na ngayong natapos. Pagkasabi noon, pinaalis ni Dwayne ang kanyang mga tauhan ng hindi lumilingon. Ito ay malinaw na isang buhay na impyerno, at si Dwayne, na sanay na unahin ang sarili niyang kaligtasan bago ang mga usapin ng prinsipyo, ay hindi maaaring magtagal ng isang segundo sa lugar na ito. Nang makaalis na si Dwayne ay tumayo na rin si Colin. Sinulyapan niya si Henry, na nakaupo sa tabi ni Jasper, at alam niyang kailangan niyang maging mahinahon sa sandaling ito. Kaya naman tumalikod na siya at umalis na rin. Kaya naman, si Jasper, Henry, Conrad, at Mitch na lang ang naiwan sa conference room. Bagamat nanalo siya, hindi na kinutya ni Jasper si Conrad. Sa isang banda, hindi ito naaayon sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, mas may kakayahan at makapangyarihan ang pamilya Monty kaysa sa inaakala niya. Ang Skyward Aluminum ay wala. Siya at ang pamilya Monty ay sinumpa ang mga kaaway. Marami pa ring pagkakataon para magsaya silang magkasama sa hinaharap. Sa kabaligtaran, si Henry ay puno ng sigla, ngunit siya ay walang interes sa mababang trust fund ng mga sanggol tulad ni Conrad. Dahil dito, napatitig siya kay Mitch na ang mukha ay nagtatampo ng ilang minuto, walang tigil na tumikim at bamantong hininga. Thirst. Si Henry ay hindi hamihip ng kanyang trumpeta o kumanta ng kanyang sariling mga papuri. Paimpol siyang tumikim paminsan-minsan. Ang antas ng pangungutya ay higit na nakamamatay kaysa sa paggamit ng mga aktwal na salita. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na nakatiis si Mitch at tumalsik sa kanyang upuan. Tinitigan niya ng masama si Conrad at sinabing, "I-report ko sa tatay ko ang lahat ng nangyari ngayon." Hindi ka ba nakakapagtaka lang? Anong klaseng genius ka? Isang henyo na lumilitaw minsan bawat kalahating siglo.
Moherf asterisk sacker. Kaya kung hampasin ang 9 sa 10 tanga sa kalye para makahanap ng katulad mo. Umalis si Mitch pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Dapat na rin tayong umalis, sabi ni Jasper kay Henry. Humalaklak si Henry. Good mood ako ngayon. Dapat ba tayong pumunta sa bar at magsaya mamaya? Ang mga bar ba ang tanging mga lugar kung saan maaari kang magsaya? Maraming magagandang babae doon. Bakit pa sa tingin mo gusto kong pumunta? Pwede kang pumunta mag-isa. Hindi ako interesado. Darn it. Oo, naiintindihan ko. Ikaw ay marangal at pino. Tinatawag ko itong disiplina sa sarili. Lalong lumalayo ang kanilang pag-uusap. Sa huli, lahat ng ingay ay naputol ng mahinang tunog ng pagsara ng pinto. Ang conference room ay nabalot ng pin drop silence. Napakatahimik na naririnig ni Conrad ang sarili niyang mabigat na paghinga. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na niyang naramdaman ang pamamanhid ng kanyang palad sa sakit. Ha, Jasper Lane. Gagawin ko itong buhay na impyerno para sa iyo. Tiningnan ni Conrad ang dagwang palad niya at nagsimulang tumawa ng hysterical. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 634. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto sa dimly lit conference room. Isang lalaking matangkad ang katawan ang lumapit at ipinatong ang palad sa balikat ni Conrad. Mahigit 10 oras nang nanatili si Conrad sa parehong posisyon sa conference room. Tatay, ikaw pala. Nanginginig na labi ang tawag ni Conrad. Oras na para umuwi. Sa dilim, narinig ang boses ng lalaki. Bata ka pa. Walang masama sa pagdurusa ng ilang mga pag-urong. Dapat putulin ang pinakamagandang brilyante. Tumanggi akong tanggapin ito. Naikuyom ni Conrad ang kanyang mga kamao. Tama na ang pakiramdam na iyon. Kung tumanggi kang tanggapin ang resultang ito, pagkatapos ay humanap ng pagkakataong makabawi. Kung patuloy kang nagiging mahina ang loob, hindi ka karapat-dapat na maging akin, anak ni Stephen Monty. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa nangyari sa shareholders meeting ng Skyward Aluminum. Nagkagulo ang Southeast Province. Walang sino man ang umasa na si Jasper ay makakamit ang tagumpay sa napakagandang kadalian sa pagpupulong ng mga shareholders. Samantala, si Conrad, na pinahahalagahan ng mga taga-Timog Silangang Lalawigan, ay bumagsak sa kanyang trono pagkatapos ng insidenteng ito. Tulad ng nangyari, ang isang henyo na lumitaw lamang isang beses bawat kalahating siglo ay walang iba kundi isang pagkarga ng bullcrap. Ang kaluwalhatiang natamo niya noon ay kung gaano kalala ang pagkahulog niya sa pagkakataong ito. Dumami rin ang mga nanlilibak sa kanya. Ang kaguluhan sa labas ng mundo ay hindi naging hadlang kay Jasper na isagawa ang kanyang orihinal na plano. Pagkatapos ng shareholders meeting, ang unang ginawa ni Jasper ay ilipat ang lahat ng shares kay Gale. Nakontrol ni Gale ang Skyward Aluminum gaya ng gusto niya habang si Jasper ay umalis na may 300 milyon na komisyon. Hindi lang iyon, natanggap na rin ni Jasper at Dawson ang lahat ng ari-arian ng Hanks sa buong Southeast Province. Kung wala ang tulong ni Gale, halos imposible para kay Jasper na maalis ang pamilya Hanks ng napakahusay. Kung tutuusin, hindi dapat maliitin ang isang pamilyang nagugat at nag-operate sa isang probinsya sa loob ng ilang dekada. Sa dulo, kapag ang bawat huling patak ng dugo ay piniga sa Hanks, nagdeklara sila ng bangkarota. Gayunpaman, kahit na ang isang kamelyo ay namatay sa gutom, ang karne nito ay napakahalaga pa rin. Halos lahat ng karneng iyon ay pinagsaluhan ni Jasper at Dawson, kapwa mag-ama. Hanggang ngayon ay nakatutok pa rin ang mga mata ng mga taga-Southeast Province sa kanyang alitan sa pamilya Monty. Walang nakapansin kung gaano nakinabang si Jasper sa kerfuffle na ito kung saan nilamon niya ang mga Hanks. Ito rin ang eksaktong dahilan kung bakit nakipagtulungan si Jasper kay Gale bilang kapalit ng suporta ni Haddock. Mayroong 34 na real estate, 28 dito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon, at halos lahat ng mga ito ay mga komersyal na gusali na matatagpuan sa mga mayayabong na lokasyon. Mayroon ding mga kontrata sa bono na hindi pa nag-e-expire at ilang iba't ibang kagamitan na umabot sa 2.98 bilyon. Ang mga asset na ito ay nahulog sa mga kamay ni Jasper bilang isang paraan ng kabayaran mula sa Hanks para sa paglabag sa kontrata. Oo naman, ang pagnanakaw ay ang pinakamahusay na paraan upang yumaman ng mabilis. Maganda ang mood ni Dawson kaya biniro niya si Jasper.
Nakangiting sabi ni Jasper, sa totoo lang, mas may kakayahan ang mga Hanks kaysa rito, pero inalis na ng mga miyembro ng pamilya nila ang lahat ng maaaring kunin kapag tumakas sila. Isa pa, ang hula ko ay ninakawan nila ang sarili nilang mga hidden reserves. Sinabi ni Dawson, ito ay eksaktong nagpapaliwanag kung bakit hindi ko gusto ang pamamahala ng pamilya. Kahit magkadugo sila, may mga bulok na mansanas kapag napakaraming tao. Ang mga bulok na mansanas na ganyan, kahit isa o dalawa lang, ay sapat na para maging masama ang buong pamilya sa maikling panahon. Ang kailangan nating gawin sa susunod ay mag-ingat, sabi ni Jasper. Tumanggo si Dawson bilang pagsang-ayon at saka nakasimangot na sinabi, nakatanggap lang ako ng balita na si Steven Monty ay muling itatalaga bilang chairman ng Board of Directors ng Monty Enterprise pagkatapos ng halos 10 taong pagre-retiro. Ito ay nagpapakita na siya ay nagpaplanong mamagitan upang mahawakan ang mga epektong dulot ng bagyong ito. Hindi nila hahayaang mawala ito ng ganoon kadali. Minasahe ni Jasper ang kanyang mga templo, at ang mukha ni Conrad ay nag-pop up sa kanyang isip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 635. Sa totoo lang, sa mga tuntunin ng mga pamamaraan at paraan, si Conrad ang pinakamakapangyarihang kapantay na nakilala ni Jasper. Kung hindi siya sinuportahan ni Gale and the Laws sa pagkakataong ito, maaaring hindi siya mahihirapang pabagsakin ang pamilyang Hanks, ngunit mahihirapan siyang supilan si Conrad. May kutob si Jasper na magiging malaking problema sa kanya si Conrad. Matapos makaranas ng matinding suntok sa pagkakataong ito, si Conrad ay hindi na sisalakay ng padalos-dalos, ngunit kapag siya ay umatake, ito ay tiyak na magiging isang nakakasira ng lupa. Anong kinakatakutan mo? Pagdating ng mga sundalo, gagamit tayo ng general para pigilan sila. Tinapik ni Dawson si Jasper sa balikat at tumawa. Kung matalo mo siya ng 1 beses, matalo mo siya ng 2 beses. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng opisina at pumasok si Wendy. Tay, kakain ako ng hapunan kasama si Jasper ngayong gabi. Tinapos ni Wendy ang kanyang pangungusap at kaladkarin na sana si Jasper palabas ng pinto. Kami na. Hindi ko alam iyon. Gulat na bulalas ni Jasper. Nagpapagaling ka na. Hindi ba sinabi sa'yo ni Julian kahapon na gusto niya kaming imbitahan ng ate niya na mag-dinner? Galit na galit si Wendy. Tinapik ni Jasper ang kanyang noo at sinabing, oh, tama. Gustong ipakilala ni Julian sa amin ang kaibigan niyang martial artist. Plano kong kumuha ng babaeng bodyguard para protektahan ka. Dati ay napaka-resistant ni Wendy sa mga bodyguard ngunit ngayon ay natuto na siya at hindi tumutol. Alam niya na ang kanyang kaligtasan ay hindi na niya sariling kapakanan. Kinailangan niyang isipin din ang tungkol kina Dawson at Jasper, para mapanatag sila. Walang magawang sinabi ni Wendy, sana hindi siya yung tipong maingay. Pagkatapos ng mabilis na pakikipag-usap kay Dawson sa kumpanya, sabay na bumaba sina Jasper at Wendy. Naghihintay na sina Julian at Kathy sa ibaba. Mr. Lane, M.S. Schuler. Nagkusa si Kathy na batiin sila ng may matangkad na ngiti. Mukhang maganda. Tumawa si Jasper. Nagpapagaling na si Kathy pagkatapos ng kanyang operasyon. Ngayong gumaling na ang kanyang leukemia, pati na ang kanyang matatag na trabaho, nadama ni Kathy na tila ganap na nagbago ang kanyang buhay. Nag-effort siya sa pagbibihis, at kahit hindi siya maganda tingnan, kahit papaano ay mukha siyang malusog at namumula, parang ibang tao. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Mr. Lane, M.S. Schuler. Pinasalamatan sila ni Kathy mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sumakay si Jasper sa kotse at nakangiting iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, "You're more than welcome. Pwede mo akong tawaging Jasper. Mas matanda lang ako sa iyo ng 2 buwan, kaya hindi na mahalaga." Okay, Jasper, natutuwang sabi ni Kathy. Anong klaseng hapunan ang in-treat mo sa amin ngayon? Tanong ni Jasper kay Julian na kasalukuyang nagmamaneho. Ngayong tumaas na ang mga kinikita mo, makakain ko na rin sa wakas ang pagkain na ibinibigay mo sa akin ng mapayapa, kaya huwag maging mother mo, okay? Nakita ni Julian ang katatawanan sa mga salita ni Jasper at nakangiting sinabi, ikinalulungkot kong binaygo kita noon, Jasper. Wala akong planong dalhin ka sa isang high-end na hotel. Nako, huwag naman sana.
Kinaway-kaway ni Jasper ang kanyang mga kamay, mukhang nagtataka. Ang pagkain sa mga hotel ay maaaring katangi tanging ngunit napagod ako sa pagkain nito araw-araw. Inaasahan kong kumain ng isang bagay na karaniwan ngayon. Well Jasper, Ms. Schuler, kumain ka na ba dati? Tanong ni Julian. Naningkit ang mga mata ni Jasper. Ito ay 2001, at ang yulang ay hindi pa naging sikat. 2 taon bago ang kanyang reinkarnasyon, noong taong 2017, nagsimulang maging sikat ang crayfish. Kumain na tayo niyan, sabi ni Jasper. Ano ang yulang? Tanong ni Wendy kay Jasper, ikiling ang ulo. Nakakain siya ng lahat ng uri ng isda at yulang ngunit hindi crayfish. Isang magandang hapunan. Sa mundo ng hapunan, ang mga crayfish skewer ay maaaring ituring na hari ng hapunan. Tumawa si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 636. Dahil hindi pa gaanong sikat ang crayfish, nag-ikot si Julian sa lungsod ng napakatagal bago siya nakakita ng tindahan ng crayfish malapit sa suburb sa isang food street na may mga stall na nagbebenta ng mga midnight snack. Sa sandaling ito, nagliliwanag ang mga ilaw sa gabi. Ang kalye ng pagkain ay malapit sa ilang pabrika, kaya maraming manggagawa at residenteng nakatira sa paligid ang lalabas para mamasyal. Kaya, ang lugar ay kasalukuyang abala sa enerhiya. Umorder si Julian ng pagkain, at nang bumalik siya sa kanyang upuan, bumulong siya, itong mga gamit ay napakamura sa bahay. Makakakita ka ng crayfish sa lahat ng dako sa mga daluyan ng tubig, at nagkakahalaga sila ng $1 per pound. Hindi ako makapaniwala na sinisingil ako ng lugar na ito ng $15. May 2 lalaki at 2 babae sa table ni Jasper. Lalo na sa kagwapuhan ni Wendy, lahat ay nakatingin sa kanila. Halos hindi na bumisita si Wendy sa mga lugar na tulad nito, kaya't sinimulan niyang pag-aralan ang kanyang kapaligiran. Sa tuwing sumulyap siya sa mga lalaking walang kamiseta na may hawak na baso ng draft beer at malakas na nagyayabang, hindi nila namamalayan na binabawasan ang kanilang mga kilos, kahit sa puntong ibinababa nila ang kanilang paa na nakasandal sa bangkito. Inayos ni Jasper ang disposable tableware para kay Wendy at nakangiting sinabi, masarap ang pagkain sa isang hotel, pero kakaiba ang street food sa sarili nitong paraan. Kung kailangan kong pumili ng isa, pipiliin ko ang street food kaysa pagkain sa mga hotel dahil mas komportable ako rito. Napakunot ang noo ni Wendy at hindi makapaniwalang sinabi, bakit ka pa rin nag-iisip ng mga paraan para kumita ng napakaraming pera? Hindi ako kumikita para lang bumili ng pagkain. Bagaman ang pagkain ay tinitingnan bilang pangunahing pangangailangan, gaano ba talaga tayo makakain? Kung pagkain ang pangunahing layunin ko, matagal na akong nagretiro. Jasper. Natatawa. Ano ang pakay mo sa paggawa ng pera, Jasper? Tanong ni Julian dahil bihira niyang marinig na binanggit ni Jasper ang mga bagay na ito. Saglit na nag-isip si Jasper at tumawa. Maraming magagandang lugar sa mundong ito na hindi ko pa natutuklasan. Gusto kong bisitahin ang mga lugar na ito, ngunit tiyak na makakatagpo ako ng mga problema sa proseso. Nagkataon lang na pera ang pinakamagandang solusyon sa mga problemang ito. Matapos marinig ang sinabi niya, napakamot ng ulo si Julian at awkward na sinabi, hindi ko maintindihan. Habang nag-uusap sila, lumapit ang babaeng may-ari ng tindahan dala ang mga pagkaing in-order nila. Isang malaking mangkok ng umuusok na yulang ang inilagay sa gitna ng mesa. Namumukod tangi ang kulay iskarlata na yulang, habang ang singaw at halimuyak ay pumukaw sa gana ng lahat. Matagal na akong hindi kumakain ng crayfish. Dumampot si Jasper ng crayfish kahit umuusok na mainit. Mabilis niyang binalatan ang shell at isinubo iyon sa kanyang bibig. Naningkit ang kanyang mga mata nang sabihin niyang, oo, ito na. Ito ang lasa. Pagkasabi noon, binalatan ni Jasper ang isa pang yulang para kay Wendy at sinabing, subukan mo. Hindi mo ito makukuha sa mga hotel. Kukunin na sana ni Wendy nang may bamulong sa katabing mesa. King dope, sasabihin ko. Nakakita na ako ng mga taong naglalagay ng palabas, ngunit hindi kasing husay nila. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paggawa ng malaking pera sa isang segundo at malalaking hotel sa susunod. Malalaman ng mga matalino na kumakain ka sa isang tindahan sa isang kalye ng pagkain,
ngunit ang mga hindi maaaring isipin na ikaw ay isang hari mula sa ibang bansa dito upang magkaroon ng mga karanasan sa buhay. Ang sumunod na mga katagang iyon ay tawa ng tawa. Kumunat ang noo ni Julian at saka inis na inis. Nakita niya ang 3 hanggang 5 lalaki na nakaupo sa tabi ng kanilang mesa. Ang lalaking nagsalita kanina ay may perverted look sa kanyang mukha habang nakatingin kay Wendy, tila ipinagmamalaki ang mga sinabi niya. Mas lalo pang napakross si Julian at tatayo na sana nang sabihin ni Jasper, manatili ka sa upuan mo, Julian. Tumalikod si Jasper at tumingin sa pervert na lalaki, sinabing, magpapanggap man ako o hindi ay negosyo ko. Nakakaapekto ba iyon sa iyo? Humalaklak ang pervert at sinabing may masamang tingin, hindi ko alam na ang pagkain sa isang kalye ng pagkain ay maaaring magpalakas ng iyong pakiramdam ng pagiging superior. We lads should keep a low profile when we go out. Hindi tayo dapat magsabi ng mga nakakatawang bagay na ganyan para lang kunin ang mga babae. Habang nagsasalita siya, sumipol kay Wendy ang pervert na lalaki at tumawa. Hey gorgeous, ano ang magandang makipag-date sa good-for-nothing pretty boy na ito? Bakit hindi ka lumapit at umupo sa amin? Makipag-inuman sa mga matitigas na lalaki na tulad natin, eh. Sa sandaling natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, isang bote ng alak ang nabasag sa kanyang noo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 637. Nagdulot ng kabuluhan ang biglaang pag-atake. Tumangala si Jasper at nakita ang isang matalas na babae na may maikling buhok. Binuhat niya ang pervert na lalaki, ang lalaking nagsalita kanina ng bastos, parang nagbubuhat ng maliit na sisiw. Sinabi niya ng walang pakialam, naiinis ako kapag ang isang lalaki ay nakikipag-usap sa isang babae. Senior, bulalas ni Julian sa tuwa nang makita ang babae. Sa isang kisap mata, lahat ng mata ay nasa kanila. Puno ng dugo ang ulo ng lalaking binubuhat ng senior ni Julian. Walang tigil ang pag-iyak niya, habang ang ibang mga lalaki na nakaupo sa iisang table niya ay matagal nang nadulas. Magwala, inihagis ng senior ni Julian ang lalaki sa sahig at umungol. Napatikip ng noo ang perwisyo sa takot na magsalita. Tumakbo siya habang umiihi ang pantalon. Julian, binati muna ng senior ni Julian si Julian bago nilingon si Jasper. Senior, ipakilala sana kita kay Jasper, ang lalaking sinabi ko sa iyo. He's my boss and my savior, sabi ni Julian na tumayo. Jasper, senior ko ito. Ang kanyang pangalan ay Fallon Murray. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi mas malala kaysa sa akin. Hello, tumayo si Jasper at magalang na inilahad ang kamay. Napasulyap si Fallon sa palad ni Jasper at sinabing may diretsyong mukha, I'm sorry, I'm not used to touch strangers unless this is the arena. Napakalakas ng aura. Nag-iwan ng malalim na impresyon kay Jasper ang mga kilos ni Fallon. Sige, umupo tayo at mag-usap, nakangiting sabi ni Jasper, ni Katie ting natingin sa ugali nito sa kanya. Tumanggaw si Fallon at umupo sa tabi ni Julian. Kailan ka dumating, senior? Tanong agad ni Kathy. Nakakapagtaka, close talaga sina Kathy at Fallon. Kakadating ko lang. Mahirap hanapin ang lugar na ito. Ang driver ng taxi ay nagmaneho sa loob ng mahabang panahon, sabi ni Fallon sa isang hindi mapigilan na paraan. Habang nagsasalita si Fallon, lumingon siya at tumingin kay Wendy. Sa ibang uri ng sigasig kaysa sa ipinakita niya kay Jasper, tinanong niya, ikaw ba ang target na dapat kong protektahan? Medyo naalimpungatan si Wendy sa nagliliyab na tingin ni Fallon at subconsciously tumingin kay Jasper. Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, pagkatapos lang namin kunin ka. Palihim na hinayla ni Julian ang shirt ni Fallon at bamulong, maging mas magalang kay Jasper, senior. Napatikip ng bibig si Fallon sa sama ng loob at sinabing, so ano? Siyam sa bawat 10 mayamang tulad niya ang umaasa na kunin ako bilang bodyguard nila pero lagi akong tumatanggi. Parang wala pa akong nakilala. Ang mga mayamang tulad nila ay laging minamaliit ang iba dahil lang sa may mabahong pera. Hindi natin kailangang maging magalang sa kanila. Senior, medyo natawid ngayon si Julian. Hinatak niya ang mahabang mukha at mariing sinabi, ewan ko sa iba pero hindi ganoong klaseng tao si Jasper. Arg, sige, ano ang alam ng isang maliit na batang tulad mo?
Hindi mo nga alam kung kailan ka pinagsasamantalahan ng iba. Walang pakialam na ikan-away ni Fallon ang kanyang kamay at muling bumaling kay Jasper, sinabing, "Gusto mo akong kunin? Ang mahal talaga ng upa ko." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 638. Hindi problema ang pera. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangan pang palalimin ang tungkol dito. Tanungin mo na lang si Julian. Hindi lamang siya ay may mataas na kita, ngunit ang kanyang kita ay itinuturing din na pinakamataas sa bansa. Nagtagal si Jasper sa pagbabalat ng crayfish, kumain ng mag-isa at nagpakain ng isa pa kay Wendy. May napansin si Jasper sa kanyang matalas na sentido. Kumikislap ang mga mata ni Fallon sa tuwing pinapakain niya si Wendy. Si Jasper ay nabighani sa natuklasan. Gayun din, isa akong negosyante, at sa bawat sentimo na babayaran ko, inaasahan ko ang pagbabalik ng katumbas na halaga. Kaya naman, gusto kong malaman kung gaano kakaya. Pinag-cross ni Fallon ang kanyang mga braso at ngumisi ng matamis, na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala tungkol dyan." Si Julian ay hindi nanalo laban sa akin hanggang sa ako ay naging 20. Ibig sabihin ba nito ay nagsimulang hangin na ang iyong mga kakayahan pagkatapos mong maging 20 taong gulang? Mariing tanong ni Jasper. Naging matigas ang ekspresyon ni Fallon habang nagrereklamo, iyan ang physiological gap sa pagitan ng lalaki at babae. Sa palagay mo ba ay magiging mas mahusay ako kapag mas matanda ako tulad ng sa mga pelikula? At saka hindi naman nababawasan ang mga kakayahan ko. Maaari akong manatili sa tip-top na kondisyon para sa hindi bababa sa isa pang dekada. Lumalakas si Julian, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako kayang talunin ng sobra. Napakamot ng ulo si Julian matapos marinig ang sinabi nito. Sinabi niya kay Jasper, "Tama ang sinabi niya, Jasper. Kahit ngayon, hindi ako lubos na nakatitiyak na matatalo ko siya." Tumanggo si Jasper at sinabing, "Kung ganoon, ang iyong kakayahan at kakayahan ay nakapasa sa kinakailangan. Higit sa lahat, nakukuha ko si Wendy ng isang taong mapagkakatiwalaan. Mahalaga ang papel mo, at nasa iyong mga kamay ang kanyang buhay at kaligtasan. Sa tingin mo kakayanin mo." Sabi ni Fallon, na tila hindi kumbinsido, "Hindi ako sasama kung hindi ko kaya." Habang sinasabi ni Fallon ang mga salitang iyon, sumimangot siya at medyo naiinip na sinabi, "At sa tingin ko, dapat mong malaman na ibinebenta ko ang aking mga kakayahan, hindi ang aking sarili. Kailangan kong magkaroon din ng sarili kong kalayaan at oras. Kung iyon ang kaso, sa palagay ko ay hindi natin magpapatuloy ang pag-uusap na ito." Umiling si Jasper. "Inaasahan mo bang magse-set up ako ng 8 oras na schedule ng trabaho para sa iyo? Kaya maaari kang mag-clock in at out araw-araw. Kailangan mong maging handa upang harapin ang mga emerhensya sa lahat ng oras. Magtatrabaho ka hanggat nasa labas si Wendy." Hindi nasisiyahang sinabi ni Fallon, "Hoy, huwag kang mabusog sa sarili mo dahil lang sa may mabahong pera ka. Hindi ako mamamatay sa gutom kung hindi ko makukuha ang trabahong ito. Nagkataon lang na makakapag-hire din ako ng iba para gawin ito kung hindi mo kaya." Tumayo si Jasper sa matalim na pagsalungat kay Fallon na may ngiti, walang balak na sumuko. Kinagat ni Fallon ang kanyang mga ngipin sa galit at pagkatapos ay tumingin kay Julian, nagtanong, "Bakit ba nagkakaganyan ang amo mo, Julian?" Napakamot ng ulo si Julian at sinabing, "This is a misunderstanding, Senior." Madaling kausap si Jasper. "Hindi ko alam kung bakit hindi kayo magkasundo." Walang gustong makisama sa kanya. Umirap si Fallon at tumingin kay Wendy, "Pwede ba tayong mag-usap?" Ngumiti si Wendy at sinabing, "Sure, ano ang gusto mong itanong?" Sabi ni Fallon na nakakunot ang noo, "I'm a really casual person, and I certainly not can take care of you all the time. At saka, responsibilidad ko lang ang kaligtasan mo, kaya hindi mo ako pwedeng utusan na parang lingkod mo." Tumanggo si Wendy at sinabing, "Oo, iyon ang gusto ko." Nakangiting sabi ni Fallon, "Mas madali kang kausap kaysa sa kanya at mas nakalulugod sa mata." Napansin ni Wendy na kumikinang ang mga mata ni Fallon nang makatitig ito sa kanya at hindi mapalagay. Siya subconsciously leaned papunta kay Jasper. "To be honest, medyo simple lang ang work-life schedule ko. Pupunta ako sa kumpanya o sa bahay. Wala din akong partikular na gagawin, kaya magiging madali itong trabaho para sa iyo."
Tsaka hindi naman siguro ako aatakehin araw-araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 639. Naisip ni Wendy na ginawang seryoso ni Jasper ang mga bagay-bagay at nagkusa siyang magpaliwanag. Nagkataon, nang matapos si Wendy sa kanyang pangungusap, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na biglang huminto. Huminto ang isang van sa gilid ng kalsada, at lumabas sa sasakyan ang 5 hanggang 6 na lalaki na may matalas na talam. Ang isa ay nagkatikip sa kanyang ulo na palpak na nakabenda at tumili habang nakaturo kay Jasper. Siya yon, Drake. Tadteren siya hanggang mamatay. Kumunat ang noo ni Jasper at sinulyapan si Fallon. Tahimik na naunawaan ni Fallon. Tumayo siya at itinaas ang plastic stool mula sa ilalim bago nag-charge pasulong. Takot, nagmamadaling sinabi ni Wendy kay Jasper, "Tatawag ba tayo ng pulis, Jasp?" Nakangiting sabi ni Jasper, "Hindi, 2 ang bodyguard natin. Ipapahiya mo sila kung tatawag ka ng pulis. Kapag nakikitungo ka sa mga masasamang tulad nila, pinakamahusay na gawin ito gamit ang kanilang sariling mga diskarte." Sa panahon ngayon, karamihan sa mga tao sa Southeast Province ay may masamang espiritu. Karamihan sa mga ordinaryong mamamayan ay naglalagablab lamang at nagsisiksikan upang panoorin ang palabas. Kaya naman, nang makakita sila ng 5 hanggang 6 na lalaki na sumusugod na may mga talam, hindi lamang ang iba ay hindi tumakas na sumisigaw, ngunit sila ay nagsiksikan sa paligid upang manood ng may labis na interes. Di nagtagal, nasaksihan ng mga manunood na ito at ni Jasper kung ano ang pagiging makulit. Nakita si Fallon na nag-iisang nagbubuhat ng plastic stool at nagmamadaling lumapit sa 5 hanggang 6 na matipunong lalaki na may hawak na kutsilyo. Saglit na natigilan ang mga lalaki, ngunit ang mga masasamang ito ay sanay na labanan ang minorya na may malaking bilang at pambubuli sa mahihina. Wala silang pakialam at nagsimulang manghak kay Fallon habang sumisigaw. Nang nasa kamay na ni Fallon ang plastik na dumi ay naging matalim at mabisang sandata ito. Ang sinumang makahawak nito ay magpapakawala ng matinis na sigaw at bumagsak sa lupa. Para siyang naghihiwa ng melon at gulay. Alam ni Jasper na bilang senior ni Julian, madaling mahawakan ni Fallon ang mga thug na ito, pero hindi niya inaasahan na gagamit lang ng plastik na dumi ang babaeng ito para tapusin ang mga thug na may hawak ng kutsilyo. Bukod dito, napagtanto ni Jasper na ang diskarte ni Julian ay higit na kahawig ng tradisyonal na martial arts, at bawat galaw na inilunsad niya ay masusubaybayan. Iba si Fallon. Gumalaw siya ng walang bakas at dudurugin ang lahat na abot kaya niya. Ang bawat galaw niya ay hindi mahigpit na sinusunod sa anumang anyo. Sa loob ng 2 hanggang 3 minuto, bumalik si Fallon sa tabi ni Jasper, hindi na mula o hinihingal. Itinapon niya ang dumi ng dugo at basag na plastik na nasa isang piraso pa rin at itinaas baba niya. "Ano sa palagay mo? Magaling. Ang talino mo talaga." Yan lang ang nasabi ni Jasper. Naisip niya na kahit 10 hanggang 20 bersyon ng kanyang sarili ay hindi sapat para tulungan si Fallon sa kanyang mga warm-up exercises. Ang kanyang kakayahan ay sapat na dahilan para kunin siya ni Jasper. Gayunpaman, bakit naging masigasig ang babaeng ito sa kanyang babae? Hanga ka ba, Ms. Schuler? Hindi naiwasang isipin ni Jasper na may hindi tama nang makita niya si Fallon na nagpapakitang gilas kay Wendy. Awkward na sagot ni Wendy, "I'm impressed. You know what? I don't see why we should continue having this meal. Uwi na tayo. Go and pay the bills, Julian," sabi ni Jasper pagkatapos tumayo. Pinagmasdan ni Fallon si Jasper na inakay si Wendy papunta sa kotse at nagmamadaling sumigaw, "Hoy! Hindi mo pa sinasabi sa akin ang schedule ko. Isasama ka ni Julian para maging pamilyar ka sa trabaho mo. Magsisimula kang magtrabaho bukas at makakatanggap ka ng parehong mga benepisyo tulad ni Julian." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 640. Ngayong naayos na ang mga bagay tungkol kay Fallon, naibsan nito ang isa sa mga pag-aalala ni Jasper. Gayunpaman, hindi naiwasang maramdaman ni Jasper na medyo kakaiba ang ugali ni Fallon kay Wendy, lalo na sa paraan ng pagtingin niya kay Wendy. Ang paraan ng pagtitig ni Fallon sa kanya ay ganoon din ang tingin niya kay Wendy. Dahil dito ay medyo nabahala si Jasper. Dahil dito, kinabukasan, nag-request si Jasper ng 2 babaeng bodyguard kay Dawson.
Bagaman malamang na hindi sila kapantay ni Fallon sa mga tuntunin ng kakayahan, ang kanilang forte ay sila ay propesyonal at maaasahan. Ang pangunahing layunin ni Jasper sa pagkuha sa kanila ay bantayan si Fallon. Nang malaman ni Fallon ang tungkol sa desisyon ni Jasper, agad niyang pinuntahan siya, na mukhang labis na hindi nasisiyahan. Jasper, anong ibig sabihin nito? Wala ka bang tiwala sa akin? Yung dalawang kakahire mo pa lang, maaari ko silang itapon sa isang daliri lang. Nag-aayos ng damit si Jasper. Matapos pakinggan ang sasabihin ni Fallon, cool at mahinahon siyang sumagot, di ba sabi mo gusto mo ng kalayaan at oras para sa sarili mo? Ngayong nag-hire na ako ng 2 pang bodyguard, medyo madali mo na itong gagawin. Pero, may gustong sabihin pa si Fallon, pero napansin niyang nakatingin sa kanya si Jasper. Sa totoo lang, madaling makitungo si Fallon sa isang ordinaryong tao tulad ni Jasper, kaya niya ito sa isang daliri lang. Ngunit hindi niya alam kung bakit naramdaman niyang tumayo ang mga balahibo sa likod ng kanyang leeg habang inaayos siya ni Jasper na may tila kalmado at matahimik na tingin. Ito ay ang parehong uri ng pakiramdam na makukuha ng isang tao kung sila ay sinisiyasat ng isang mabangis na hayop. Ang manipis na walang halong presyon sa kanyang nerbiyos ay nagdulot sa kanya ng pangamba. Ako ay kadalasang madaling kausap, kaya maaari mo ring ipahayag ang iyong sariling mga opinyon, at isasaalang-alang ko ang mga ito. Gayunpaman, kapag nakagawa na ako ng desisyon sa anumang partikular na bagay, hindi ko nais na marinig ang anumang boses na itinaas sa pagsalungat. Naiintindihan mo ba ako? Kusang tumanggaw si Fallon nang marinig ang sinabi ni Jasper. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, sinimulan niya ang galit sa sarili dahil sa pagiging walang silbi. Talagang natakot siya kay Jasper, na isang mahinang pisikal, ordinaryong tao. Pero sa ngayon, sumakay na si Jasper sa kotse kasama si Julian. Ilang araw akong pupunta sa Waterhoof at wala ako sa bahay, kaya ipagkakatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ni Wendy. Sana mapagkatiwalaan kita. Ibinulong ni Jasper ang bintana ng sasakyan nang matapos siyang magsalita, at nagmaneho ng marangal sa malaking Bentley nang hindi man lang lumilingon. Habang pinagmamasdan ang anino ng Bentley na nawala sa dulo ng kalsada, nagngangalit si Fallon sa galit. Yung F***king na anak ng Ab***Turk. Ang mayroon lang siya ay medyo mapang-akit na pera, ano pa ba ang katangahan? Patuloy sa pagungol si Fallon sa labis na pagkadismaya, ngunit agad na nagningning ang kanyang mga mata. Hindi ba ibig sabihin noon ay magkakaroon kami ni Wendy ng oras na mag-isa? Kuwait, Jasper, saan tayo unang pupunta pagdating natin sa Waterhoof City? Tanong ni Julian na nagmamaneho ng sasakyan. Pupunta muna tayo sa Wonderland Hotel para mag-check-in. Pagkatapos nito, makikilala ko ang ilang tao. Sa pagkakataong ito, maaaring kailanganin nating manatili sa Waterhoof City ng mga 3 hanggang 5 araw. Ang unang bagay sa negosyo ay makipag-ugnayan sa mga tauhan sa pamahalaang lungsod tungkol sa mga plano sa pagpapaunlad para sa piraso ng lupa na binili natin dati. Ang pangalawang bagay ay ang mag-shopping. Nakaupo si Jasper sa likod ng kotse, ang maluho at komportableng upuan sa likod ay na-customize na nababagay sa kanya. Kasunod nito, comfortable siyang nagkomento. Ang magkabilang binti ay nasa leg rest ng upuan habang inion niya ang massage feature. So, medyo magkakaroon ka pa ng free time. Kapag walang nasa agenda, maaari kang tumingin sa paligid at bumili ng anumang bagay na gusto mo. Kung tutuusin, hindi may kukumpara ang ating ekonomiya sa Southeast Province sa Waterhoof City. Maraming bagay na makikita mo lang sa Waterhoof City. Wala naman talaga akong gustong bilhin. I already have everything I basically need, prangka na sabi ni Julian. Medyo walang magawang sagot ni Jasper, narinig kong sinabi ng ate mo na palagi ka lang umiikot sa pagitan ng 2 set ng damit na ito at hindi ka marunong magbihis. Kung patuloy kang ganito, paano ka magkakaroon ng girlfriend?